Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1341. Kaya't nandito ka talaga, Gerald. Tulad ng naisip ko, wala sa planetang ito ang masyadong nakatago para sa akin. Ang aking pag-uuhusga ay palaging magiging tumpak. Sigaw ni Felton habang kumikislap ng isang mahinang ngiti. Gerald, magmadali at talunin ang kontrabida na ito hanggang sa mamatay. Hindi lang siya ang naghiwa ng braso ni Sierra, ngunit kung dumating ka ng isang segundo na huli na papatayin mo rin ako. Sigaw ni Monica habang nakatingin kay Felton, ang paunang takot na dahan-daang natunaw. Dahan-daang tinapik ang ulo ni Monica pagkatapos ay tiningnan ni Gerald si Felton na may mahinang ngiti bago sinabi, anuman, bukod sa iyong paghuhusga na magiging ako sa nayong ito, ano pa ang nahulaan mo? Oh, nagtataka, hindi ba? Kaya hinuhulaan ko na ang lahat ng iyong pagsasanay at kasanayan ay mabubura sa akin ngayon. Kasunod nito, ibabalik kita sa Gunter Manor para makitungo sa iyo ang aking lola. O mas gugustuhin mong sirain kita mismo. Masyadong malaki ang tiwala mo, ibibigay ko sa iyo iyan. Medyo masyadong tiwala, sasabihin ko, dahil wala ka pa ring nagagawa. Ano ang masasabi ko? Palagi akong ganito. Narinig iyon sa katumango si Gerald bago sabihin kita ko, nakikita ko. Nako, bibigwin kita ngayon, G. Gunter. Leo, kumilos ka, at mag-ingat sa patay na ani. Pinatunayan. Angal ni Leo habang nakataas ang ulo bago humakbang pagkaraan ng isang segundo, sumabog ang isang malakas na tunog sa paligid ni Leo habang ang alikabok ay lumipad sa buong lugar. Kahit na naintindihan niya na ang lupa at kahit na ang mga bundok ay nanginginig mula sa napakalaking lakas na pinakawala ni Leo, nagpakita lamang si Felton ng isang mapaglarong ngiti bago siya kinutsaan, kaya't tila nahanap mo ang iyong sarili na isang katulong. Malaking bagay. Ang pangalawa ay napagtanto niya kung ano ang totoong nangyayari, subalit natagpuan ni Felton ang kanyang sarili na nagyayelo sa lugar habang ang kanyang ngiti ay dahan-daang nawala. Sa gitna ng alikabok, nakita ni Felton ang katawan ni Leo na patuloy na lumalaki at lumalaki. Sa oras na siya ay tapos na lumaki, Leo nakatayo ng hindi bababa sa 3 metro ang taas, isang kompletong higanti ng isang tao. Tulad ng kung hindi pa iyon sapat na pananakot, ang mga kalamnan sa kanyang katawan ngayon ay tila kahawig ng isang malabakal na pagkakayari. Ha! Ungol ni Felton habang ang kanyang mga talukap ng mata ay nagsimulang mabilis na kumaibot. Bago pa makabangon si Felton mula sa kanyang pagkabigla, nagsimula na ring tumakbo sa kanya si Leo. Tulad ng kung hindi pa sapat iyon kahit na hindi pa siya ganoon kalapit kay Felton, ginamit na ni Leo ang kanyang napakahusay na aura upang malok ng husto si Felton sa lugar. Hindi ito maganda. Ungol ni Felton sa ilalim ng kanyang hininga nang agad niyang sinubukan na gamitin ang magic artifact ng pamilyang Gunter na dinala niya. Ang patay na ani. Gayunpaman, handa na si Leo para kay Felton na gamitin ang taktika na iyon. Napagtanto kung ano ang sinusubukan ni Leo na gawin, nagpalabas ng malakas na ungol ang tainga. Ang lakas mismo ng ugong ay naging sanhi ng pagring ng tainga ni Felton na ligaw na pinapunta ng walang laman ang kanyang isipan. Pansamantalang naparalisa ang kanyang katawan, madaling maihagis ni Leo si Felton sa hangin. Bago tumalon ang sarili at sinuntok si Felton patungo sa lupa, diretso sa dibdib. Narinig ang pagputok ng kanyang mga buto, agad na nag-agos ng dugo si Felton, ang kanyang buong mundo ngayon ay umiikot habang ang kanyang katawan ay mabilis na bumababa sa lupa. Habang si Leo ay abala sa Felton, si Gerald mismo ay abala sa pakikipaglaban sa mga Panginoon ng pamilyang Gunter, kahit na ang pakikipaglaban ay labis na pahayag. Pagkatapos ng lahat, mabilis siyang nakitungo sa lahat ng mga Panginoon ng pamilya na iyon ng madali habang siya ay naggupit ng mga gulay para sa hapunan, at lahat sila ay patay na sa isang tumpok ngayon. Pagbalik sa Felton, ang kanyang katawan ay mabangga ng malakas sa lupa na sanhi ng isang malaking butas na nabuo sa paligid niya. Sa oras na tumira ang alikabok, naglalakad na si Leo patungo sa paralisadong lalaki, kumuyom ang mga bakal na kamao habang handa na siyang suntukin muli si Felton. Walang alinlangan na kung ang pangalawang suntok na ito ay nakarating, si Felton ay tunay na magtatapos na hindi hihigit sa tinadtad na karne. Nang makita iyon si Gerald na tapos na sa mga Panginoon ng pamilyang Gunter ay agad na sumigaw, Leo, teka. Sa lahat ng nararapat na paggalang, G. Crawford, hindi lamang ang mayabang at nangingibabaw na bata na ito ang nakagawa ng napakaraming masasamang krimen, ngunit nagsinungaling din siya sa amin ng diretso sa aming mga mukha. Totoong naisip ko na siya ay magiging isang hindi kapanipaniwala na master, ngunit sa paglaon, wala siyang iba kundi isang walang silbi na tao. Sagot ni Leo na malinaw na mukhang wala pang sapat na kasiyahan at hinahangad na magpatuloy sa pag-atake.
Ang isang pagmamasid na ginawa ni Gerald pagkatapos ng pagbabago ni Leo ay ang katotohanan na natapos si Leo na medyo masyadong masigasig sa mga mapanira na bagay. Ano man, mabilis na sumagot si Gerald, huwag mo lang siyang patayin. Pagkatapos ng lahat, siya ang panganay na batang master ng pamilyang Gunter. Ano pa, narinig ko na talaga ang dote sa kanya ni Lord Gunter. Tama iyan. Natutuwa akong medyo makatotohanan ka pa rin, Gerald. Totoo na ang aking lola ay pinakagusto sa akin, kaya kung tunay na tapusin mo ako ngayon, tiyak na pipirin ka niya. Sa pag-iisip na iyon, magmadali at sabihin sa halimaw na ito na mag-back off upang maaari kang bumalik sa akin upang makita ang aking lola. Kung gagawin mo ito, isasaalang-alang ko ang pagbibigay sa iyo ng isa pang pagkakataon. Sa oras na inutusan ni Gerald si Leo na tumigil, natakot na si Felton hanggang sa mamatay na. Pagkatapos ng lahat, mula pa noong siya ay isang bata, siya ay naging napakalakas at hindi kailanman tunay na sineryoso ang sinuman. Ang katotohanan na siya ay ganap na walang magawa bago ang nakamutate na halimaw na ito ay isang nakagugulat na karanasan para kay Felton, at bago sumigaw si Gerald, naisip talaga ni Felton na hindi niya maiiwan ang anumang mga huling salita. Ano man ang kaso, dahil sinabi ni Gerald sa halimaw na iyon na maghintay, tiyak na nangangahulugan iyon na nagkakaroon siya ng pangalawang pag-iisip na alam kung gaano kalakas ang mga Gunters. Kabanata 1342, Pagkakataon. Ano man ang pinagsasabi mo? Tanong ni Gerald habang nakatingin kay Felton na nakahiga pa rin sa lupa bago pumalakpak. Kaya kung palayain mo ako ngayon, sasabihin ko sa aking lola na huwag lumapit at pahirapan ang mga bagay sa mga nakatira sa shantytown na ito. Kung hindi mo gagawin, mabuti. Tiyak na magaganap ang aking lola sa isang pagbaha ng dugo dito. Sagot ni Felton. Hindi ako sigurado kung anong mga maling akala ang mayroon ka, ngunit sinabi ko lang kay Leo na huwag ka agad patayin dahil pinapayagang mamatay katulad nito ay tiyak na mababawasan ang pagdurusa ng iyong lola. Ngayon ay magiging isang tunay na awa. Ngisi ni Gerald na nakangiti. Ang pangalawang nakita niya ang nakasisindak na ngiti ni Gerald, naramdaman ni Felton na para bang nagyelo ang buong katawan niya at posibleng maging ang kanyang espiritu. Pagkalipas ng ilang segundo, nagutos siya. Ano ang eksaktong ibig mong sabihin sa? Maniwala ka sa akin ang sinabi kong iniisip ko kung paano ako makitungo sa buong paglalakbay ko rito. Sa huli, napagpasyahan kong medyo kapaki-pakinabang ka pa rin sa akin. Sa pag-iisip na iyon, hindi kita basta-basta pinapayagan na mamatay ka ng madali. Ano man ang kaso, maglinis ka muna ng eksena, Leo. Maaari mong iwan ang batang ito sa akin. Utos kay Gerald habang agad na nagsisimulang maayos si Leo sa pagtatapon ng maraming sariwang bangkay. Si Gerald naman ay nagpatuloy at kinuha ang dead Annie mula sa kamay ni Felton. Hindi tulad ng nakaraang mga pagkakataon ng bulaklak, gayunpaman, ang isang ito ay mukhang gawa sa dalisay na ginto. Ano nga ba ito, G. Gunter? Tanong ni Gerald. Ang patay na ina na Annie. Sagot ni Felton habang nakatingin kay Gerald. Bagaman siya ay galit, hindi na niya pinalabas ang mayabang at nangingibabaw na pag-uugali na mayroon siya kanina. Manalo ka. Gusto mo akong patayin kanina, diba? Ikaw ay bastard. Papatayin kita sa halip ngayon. Sigaw ni Monica mula sa asol habang siya ay lumalakad paakyat kay Felton bago ito hinaampas ng mariin sa pisngi. Ang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, si Felton ay nanlilisik ng mga punyal kay Monica, napakalawak na layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata habang siya ay umuungal, ikaw. Hindi ka makakakuha. Dapat ay talagang pagod ka na sa buhay. Hindi mo ba alam na naiinis akong masampal sa mukha? Kahit na ang kanyang galit ay malinaw na tulad ng araw dahil pinaghiwalay ni Leo ang ilan sa mga meridian ni Felton kanina, hindi nakakuha ng lakas si Felton upang makatayo. Habang nagpatuloy siyang nagpupumiglas na bumangon, nag-squat sa tabi niya si Gerald bago siya hinaampas sa kabilang pisngi. Paglingon ng masiglang mga punyal kay Gerald, sinalubong kaagad siya ng mas matinding sampal. Sa oras na bigyan siya ng silid ni Gerald upang huminga, natagpuan ni Felton ang kanyang mga ngipin sa galit na galit habang sinabi niya. Maaari ba kayong matakot sa kamatayan? Sisiguraduhin kong papatayin kayo ng lola ko kung ito ang huli kong ginagawa. Kahit na noong bata pa siya, wala nang naglakas loob na tretuhin siya sa ganitong paraan. Upang isipin na talagang sinasampal siya ng mga taong ito sa kabila ng pag-alam kung aling pamilya siya kabilang. Nakikiusap ako sa iyo na magising ka, G. Gunter. Kung hindi mo pa napapansin, nasa kamay mo na ako. Sa tingin mo ba ay makakaya mong manatili sa buhay na sapat upang makipag-usap ka muli sa iyong lola? Pinag-uusapan ng matandang babaeng iyon, hindi ko rin siya pinapaubaya. Sagot ni Gerald habang binubuhat niya si Felton sa lupa bago niya ito akayin patungo sa bakuran ng nasa katanghaliang lalaki. Nang nandoon na sila, ibinagsak niya si Felton sa lupa bago sipain si Felton ng ilang talampakan ng layo.
Kasunod nito, sinimulang punan ni Gerald ang 3 bowls ng tubig bago dahan-daang pag-ikot ng sariwang likido sa bawat isa sa kanila. Naguluhan si Monica na sumusunod sa kanya ng buong panahon. Tinanong, ano ang ginagawa mo, Gerald? Nagluluto ako ng isang uri ng lason. Kilala ito bilang hindi maiwasang pangkukulam. Panipi-panipi, tuldok-tuldok-tuldok. At nagsasangkot ito ng tubig. Hindi sa kabuuan, ngunit ang mga epekto nito ay dadobol ng tubig. Narinig iyon si Felton na may malamig pa ring titig sa kanyang mga mata bagaman ang mga bakas ng takot ay makikita rin sa kanila ngayon. Pagkatapos ay tinanong, hindi mo ari ang pangkukulam. Ano nga ba ang ginagawa nito? Natutuwa akong tinanong mo. Kita mo, bukod sa lahat ng mga lihim na diskarte, ito ay isa sa mga pinakamasasamang uri ng pangkukulam. Kapag nagsimula na ito, magsisimula ang pangangati ng iyong buong katawan. Sa paglaon, ang Katie ay magiging masama na magsisimula ka ng kalmo sa iyong sarili, ngunit huwag isiping magtatapos ito pagkatapos nito. Naku, hindi, ipagpapatuloy mo ang paggamot at paggasgas hanggang sa matanggal ang balat ng iyong balat, at sa huli, igagalaw mo ang iyong sarili hanggang sa mamatay. Paliwanag ni Gerald. Lalo pa ang pagdilat ng mga mata niya, saka nagbabala si Felton, "Why you bastard? Hinahamon kita. Hindi mo ito gagawin, masasabi ko na nagbubuli ka." Hindi siya pinansin, simpleng nagpatuloy sa pagtatapos ng lason si Gerald. Kapag siya ay tapos na, siya ay naglupasay sa tabi mismo ng malataong katawan ni Felton bago igiling ang serbesa ng hindi maipalabas na mangkukulam na mapanganib na malapit sa kanya. Napagtanto na si Gerald ay namatay ng seryoso, mabilis na nagsimulang magmakaawa si Felton. Mangyaring nagkamali ako, G. Crawford. Ako ang may kasalanan dito kaya't mangyaring huwag gawin ito, G. Crawford. Maunawaan na nagpunta lamang ako dito upang makuha ka sa ilalim ng mga utos ni Lola. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Impyerno, hindi siya kahit pape na master ng lahat ng ito. Sa pag-iisip na iyon, hindi mo dapat pagdadala ang iyong mga galit sa kanya. Ano man, muli binibigyang diin ko ang katotohanang napilitan akong gawin ito. Kay sinabi mo na mas malaki ang pakinabang ko sa iyo kanina, di ba? Hayaan akong patunayan ang aking halaga sa pahayag na iyon. Hindi kita bibigyan, nagmumura ako. Oh, ganoon ba? Kaya, bakit hindi mo sabihin sa akin ng kaunti patungkol sa dead Annie mother na ito, kung gayon? Sinabi sa akin ni G. Lola na dahil ang regular na dead Annies ay maaari nang magamit upang sugpuin at pigilan ang iyong lakas na na gumagana, pinayagan ako ng patay na ina na Annie na sakupin ka ng halos walang pagsisikap sa lahat. Ito rin ang pinakamamahal na pagmamayari ng pamilyang Gunter, ngunit gayon paman, bakit hindi namin ito makipag-ayos? Kung nangangako ka na hindi gagamitin ang lason na iyon sa akin, tuturuan kita kung paano gamitin ang lihim na diskarteng patay Annie, at kasama rito kung paano gamitin ang patay na ina na Annie. Sa pag-iisip na iyon, mangyaring extrain ang aking buhay. Ano ang sasabihin mo doon? Tanong ni Felton sa Baigul. Kabanata 1343. Sa totoo lang, hindi iyon masyadong masamang ideya. Bilang karagdagan, nais kong tanungin ka ng ilang iba pang mga katanungan. Kung sasagutin mo sila ng matapat, isasaalang-alang kung hindi itinanam ang lason sa loob mo. Inisya ni Gerald, maaari kang magtanong sa akin ng anuman. Sumusumpa ako na sasagot ng matapat basta alam ko ang sagot sa kanila. Mangyaring, extra ang aking buhay. Nakiusap kay Felton, walang kakayahang mag-isip ng ano pa man maliban sa makaligtas ngayon. Pagkatapos ng lahat, habang una niyang pinaplano na gamitin ang kataasan ng kanyang lola upang takutin si Gerald ay lumitaw na ganap na hindi napinsala ng kanyang mga banta. Ano pa, si Felton ay totoo namang labis na kinilabutan sa pangkukulam na ginawa ni Gerald. Ang mga pamamaraan ng bastard na iyon ay napakasama at masama. Habang hinahangad ni Felton na makakain niya si Gerald ng buhay sa sandaling iyon, alam na alam niya kung sino ang may kapangyarihan ngayon. Bilang isang resulta, siya ay matapat na nagsimulang magturo kay Gerald kung paano gamitin ang parehong mga lihim na diskarte ng patay Annie at ng patay Annie ina. Tiniyak din niya na sagutin ang lahat ng mga katanungan ni Gerald ng totoo hanggat maaari. Kapag natapos na si Gerald sa kanyang mga katanungan, tiningnan ni Felton ng diretso ang mga mata ni Gerald bago sinabi, "Ayan, nasagot ko na ang bawat tanong na tinanong mo, at sigurado akong nagdagdag pa ako ng ilang impormasyon na hindi mo hiningi. Sinabi ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Sa pag-iisip na iyan, maaari mong iligtas ang aking buhay ngayon, tama? Iwasan ang iyong buhay. Habang totoo na ang score sa pagitan nating dalawa ay naayos na, sa pagtatapos ng araw, ikaw pa rin ang taong naghawi sa braso ni Sierra. Sa pag-iisip na iyon, hindi ko pa rin naayos sa iyo ang score na iyon, ngunit mayroon akong perpektong solusyon sa isyong iyon. Itatanim ko lang ang lason sa iyo at kasama nito, isasaalang-alang ko ang anumang masamang dugo na mayroon kami bago ito upang matapos na.
Nakangiting sagot ni Gerald. Ikaw ay bastard. Kaano ka manggahas na magpakatanga sa akin? Umungalang galit na si Felton habang ang asul na mga ugat ay agad na nagsimulang ilantad ang kanilang mga sarili sa noo. Kaya paano kung ginawa ko? Talaga bang iniisip mo na pakakawalan lang kita, batang uto? Tinisya ni Gerald bago igiling ang nilalaman ng mangkok kay Felton. Sa walang oras na patag, matagumpay na naitanim ni Gerald ang hindi maiwasang pangkukulam sa katawan ni Felton. Bumigkas ka ng bastard. Papatayin kita. Kukunin ko. Hihiwin kita sa 1,000 piraso kung hindi mo aalisin ang lason sa kaagad na ito. Sumigaw si Felton na halos hysterically habang siya ay nagsimulang desperadong pakikibaka sa lupa. Pinapanood ang malakas na emosyon ng galit at takot na lumitaw sa mukha ni Felton. Simpleng sagot ni Gerald, alisin. Wala kang ideya kung bakit ito tinawag na hindi maipalabas na mangkukulam, hindi ba? Panipi-panipi, tuldok. Mayroon bang kahulugan sa likod ng pangalang iyon? Habang isinasaalang-alang lamang na ito ay isa sa mga mas masasamang witchcraft kasama ng mga lihim na diskarte, walang duda, ang pinakamakapangyarihang, at sa mabuting kadahilanan din. Pagkatapos ng lahat, tunay na walang paraan ang pag-aalis nito. Para malaman mo, ang mga tala lamang ng paglikha ng partikular na mangkukulam na ito ang natagpuan sa lihim na libro ng mga diskarte. Sa pag-iisip na iyon, walang tunay na nakakaalam kung paano ito alisin. Ano man, hindi mo kailangang mag-alala ng masyadong mabilis dahil hindi ko naaktibo ang lason. Gayunpaman, ang mga epekto ng hindi mapatalsik na pangkukulam ay agad na magsisimulang magkabisa sa pangalawang paggamit mo ng iyong panloob na lakas. Isaalang-alang ito ng isang babala at huwag sisihin sa akin, dapat dumating ang isang oras kapag naaktibo mo ang iyong panloob na lakas sa iyong sariling pag-uugali at pinalitaw ang lason. Ang isa pang bagay na dapat tandaan ay kahit na namamahala ka upang makahanap ng isang master upang subukang tulungan na alisin ang pangkukulam mula sa iyong katawan minsan sa hinaharap, tiyaking hindi mo sinasadyang gumamit ng anumang mahahalagang chi upang mapalabas ito. Natatawang paliwanag ni Gerald. Doon. Walang paraan upang alisin ito. Ikaw. Ungol ni Felton, pakiramdam ng sobrang bigo. Sa kabila ng pagiging galit niya, gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin kahit isang salita kay Gerald. Ang tanging nagagawa lamang niya upang mapakalma ang kanyang sarili ay ang pag-agaw sa dumi sa lupa. Habang nais niyang subukang humingi ng awa, pinigilan niya dahil naitatanim na rin ni Gerald ang pangkukulam sa kanyang katawan. Sa pag-iisip na hanggat hindi na kontento si Gerald, madali niyang matrigger ang lason na nagiging sanhi ng mga bagay na napakabilis na maging sobrang pangit. Sa sandaling iyon si Leo na nag-iba na sa kanyang orihinal na estado ay lumakad at sinipa si Leo ng ilang beses bago sinabi, tapos na ang lahat, G. Crawford. Bakit hindi papatay ang batang ito? Mayroon bang dahilan upang panatilihin siyang buhay? Medyo kapakipakinabang pa rin siya sa akin kahit na maaari mong sirain ang kanyang panloob na lakas sa paglaon bago itapon siya sa bodega ng alak at isara siya doon. Gayon din, sasamahan kita sa iyo na manatili dito sa Shantytown upang maprotektahan si Monica at ang iba pang mga taga-baryo. Habang sinabi ko kay Felton na magpadala ng isang text message upang sabihin sa mga nasasakupang pamilya ng Gunter na baguhin ang kanilang target, mas mabuti ang pakiramdam ko kung manatili ka rito, kung sakali. Sagot ni Gerald. Napakahusay, G. Crawford. Ano ang gagawin mo pansamantala? Oh, mahahanap ko si Rosie Slow. Huwag mag-alala, maaari akong pumunta sa aking sarili. Sabi ni Gerald bago agad tumalikod para umalis, balak na hanapin ulit sina Seth at Suri. Kabanata 1344. Sumama ka ngayon, batang bata. Hinahagis kita sa bodega ng alak. Sabi ni Leo na may chuckle bago buhatin si Felton ng isang solong kamay. Sa kanyang kasalukuyang estado, naramdaman ni Felton na wala siyang iba kundi isang maliit na sisiw na hindi man lang naglakas loob na labanan o makipag-usap. Tungkol naman sa panig ni Gerald, tinitiyak ni Suri na makipag-ugnay kay Rosie sa sandaling dumating ang tanghali, na sinasabi sa kanya na may isang taong nais na makipagkita sa kanya. Dahil sa labis na pagtitiwala ni Rosie kay Suri, pumayag siyang makipagkita kay Gerald sa kabila ng abala sa kanyang schedule. Kasabay nito, dumiretso sina Gerald, Suri, at Seth sa kumpanya sa Curtain City kung saan kasalukuyang nandoon si Rosie. Sa pagkakasalubong sa kanya, agad na nadarama ni Gerald na si Rosie ay may napakalakas na aura tulad ng inaasahan niyang magkakaroon siya. Sa madaling salita, nagkaroon siya ng isang perpektong katawan para makibagay sa babaeng nakaputi. Anuman sa trio na nakatayo ngayon sa harap niya, ang makinis at magandang babae, na mukhang isang nangingibabaw na chairman sa edad na 27 edad, ay nagtanong, ikaw si G. Crawford, tama? Sinabi sa akin ni Suri na hinahanap mo ako. Paano kita matutulungan? Isang kasiyahan na makilala ka, Chairman Slow.
Puputulan ko ang habol at sasabihin na hinihiling ko sa iyo na sumama sa isang lugar. Mas partikular, nais kong hiramin ka ng mas mababa sa 3 araw. Siyempre, hindi kita hinihiling na gawin mo ito ng libre. Mula sa narinig ko mula sa suri, ang iyong kumpanya ay lilito na kasalukuyang nakakaranas ng isang napakalaking krisis sa pananalapi, tama ba ako? Sasabihin ko ito ngayon na kung sasang-ayon ka sa aking kahilingan, handa akong bayaran ka ng higit sa 10 beses sa halaga ng kasalukuyan mong utang. Sagot ni Gerald nang hindi pinapalo ang palumpong. Nang marinig iyon, medyo nakasimangot si Rosie. Sa isang mapait na ngiti, sinabi niya pagkatapos, humihingi ako ng paumanhin, G. Crawford, ngunit ano ang eksaktong ibig mong sabihin sa paghiram? Natatakot ako kung ano ang hinihiling mo para sa masyadong abala para sa akin na magpilit. Kahit na agad niyang tinanggihan ang kanyang kahilingan, hindi mapigilan ni Rosie na magtaka kung sino ang gwapo at pino na taong ito. Ano ang ibig niyang sabihin sa paghiram sa kanya? Ano pa ang halagang kailangan niya upang magawa ang krisis sa pananalapi ng kanyang kumpanya ay hindi bababa sa $100 milyong. Pagpunta sa kung ano ang iminungkahi niya, hindi ba 10 beses ng halagang iyon sa $1 bilyong? Dahil dito malinaw na parang hindi ka panipaniwala, mabilis na natagpuan ni Rosie ang sarili na nagwakas na si Gerald ay hindi maaasahang tao. Sa pag-iisip na iyon, simpleng tumayo siya upang umalis upang magawa niya ang nakakatawang pag-uusap na ito. Sa sandaling iyon, biglang narinig ang sigaw na nagmumula sa labas na nagsasabing, Mr. Caffen. Hindi ka basta-basta makakapasok. Ang pagpupulong ng aming chairman kasama ang isang panauhin ngayon. Bah, pugaw lang ang natutugunan niya, di ba? Umalis ka na sa aking paraan. Nakikipagkita ako kay Rosie. Idineklara ni G. Caffen habang binabagbag niya ang pinto ng opisina. Kasunod nito, nanood ang lahat bilang isang nakasuot na matandang lalaki na mukhang nasa edad na 60 na naglalaro ng isang goatee at may pakiramdam na sombrero sa kanyang ulo ay pumasok sa silid kasama ang kanyang tanod. Kung ang 4 na tao sa loob ng opisina ay hindi alam ang anumang mas mahusay, tiyak na ipalagay nila na ang matandang lalaki ay mula sa ilang banda. Mga kamay sa kanyang bulsa, sinabi ni G. Caffen sa isang walang pag-alalang paraan, ang iyong nasasakupang tunay na tunay ay masyadong ignorante, Rosie. Maaari mo bang isipin na talagang sinusubukan niyang pigilan ako sa pagpasok sa iyong tanggapan? Paano niya hindi nalaman na nakipag-date ka na sa akin? Patawarin mo ako, Titus. Nagalit ka na ba? Sino sa mundo ang nakipag-ugnayan sa iyo? Gayon din, naiisip mo ba talaga na ang aking tanggapan ay nasa isang lugar na maaari mo lamang mapunta sa tuwing gusto mo? Ganting sagot ni Rosie. Sa nakikita ni Gerald, ang naiinis na ekspresyon ni Rosie ay higit pa sa sapat na sasabihin sa kanya na hindi naman siya gaanong interesado kay Titus. Ano man, hindi ka ba interesado na malaman kung bakit ako nabalisa ng lumapit upang hanapin ka ngayon? Huwag mag-alala, natakpen kita. Kita nyo kasama ang iyong ina na kasalukuyang may sakit at nasa isang halaman na hindi halaman, nagpatuloy ako at gumawa ng pagkusa upang makahanap ng isang pinakamataas na doktor para sa iyo. Ang pinag-uusapan na doktor ay si Dr. Evian Zouch at kilalang-kilala siya sa pagpapagaling ng maraming iba pang mga pasyente na nasa mga estado na hindi halaman din. Paliwanag ni Titus habang mabilis niyang ipinakilala si Evian kay Rosie. Nang marinig iyon si Rosie, nauna nang nagpaplano na mag-scowl at palabasin si Titus sa labas ng kanyang tanggapan sa galit na tagpuan ang sarili na hinahawak ang dila habang gul at humarap kay Dr. Zouch bago sabihin, siya ba ang isa? Sa katunayan ako, Miss Slow. Para malaman mo lang, si G. Caffen ay nakiusap sa akin ng pinakamahabang oras bago ako tuluyang pumayag na lumapit. Handa talaga siyang gumastos ng maraming pagsisikap sa iyo. Sinabi ng doktor habang ipinatong niya ang kanyang kaliwang braso sa kanyang likuran habang hinihimas ang kanyang goatee gamit ang kanyang kanang kamay, isang post na nagmungkahi na siya ay tunay na kilalang dalubhasa sa buong mundo. Pakinggan mo yan, Rosie. Kita mo ba kung gaano ako nagmamalasakit sa iyo ngayon? Sinasabi tungkol sa alin sino pa ang bugaw na iyon. Single ni Titus habang nakatingin kay Gerald na may galit na mga mata. Kabanata 1345. Hindi rin ako pamilyar sa kanya. Alinmang paraan, mayroon akong iba pang mga bagay na dapat puntahan, G. Crawford. Gayon din, natatakot akong hindi ako makakatulong sa iyong kahilingan. Ngayon kung patawarin mo ako, kailangan kong alagaan ang aking ina sa ngayon. Sabi ni Rosalie. Medyo totoo lang kung hindi dahil sa katotohanan si Suri ang nagdala kay Gerald ngayon, nag-issue na si Rosie para sa isang tao na habulin siya upang hindi niya masyadong sayangin ang oras. Siya in the first place. Hinihiling ko talaga sa iyo na muling isaalang-alang ang aking panukala, Chairman Slow. Pagkatapos ng lahat, nagalok na ako sa iyo ng napakamapagbigay na mga tuntunin at makakatanggap ka ng isang bundok ng pera ng hindi kahit malaki ang ginagawa.
Upang matamis ang kasunduan, gagamot ko ang sakit ng iyong ina pati na sumasang-ayon ka sa aking panukala. Sagot ni Gerald. Tama yan, Chairman Slow. Kayang-kaya niya yan. Dagdag ni Suri. Sa totoo lang, sinubukan ni Suri ang lahat upang mairekomenda si Gerald kay Rosie mula noong nais niyang tulungan niya ang paggamot sa ina ni Rosie. Pagkatapos ng lahat, alam ni Suri para sa isang katotohanan kung magkano ang isang tol na sakit ng ina ni Chairman Slow na palaging nasa Rosie. Ano pa, sigurado si Suri na makakatulong si Gerald dahil nagkaroon na siya ng karangalan na masaksihan ang mahiwagang kasanayan sa medikal ni Gerald nang tretuhin niya ang kanyang lolo. Kung tutuusin, humigit kumulang kalahating oras lamang ang inabot nito matapos na ingestahan ang oxy-blood pellet ni Gerald upang lumaki ang ekspresyon ng kanyang lolo kaysa sa dati. Sa katunayan, nagawa pa niyang tumayo muli sa puntong iyon. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Suri para sa isang katotohanan na ang pagtawag kay Gerald ng isang henyo na doktor ay hindi labis. Panipitudok-tudok-tudok. Ikaw, maaari mo ring gamutin ang mga karamdaman. Tinanong ni Rosie na lubos na hindi makapaniwala. Nagkaroon na siya ng impresyon na si Gerald ay isang medyo hindi maaasahang tao. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng pagkakakilala niya lang sa kanya, inangkin niya na tutulungan niya siya sa pagtaas ng krisis sa pananalapi ng kanyang kumpanya. Tulad ng kung hindi pa ito sapat, sinasabi niya ngayon na may kakayahang pagalingin ang may sakit na ina. Walang paraan na mahuhulog siya para doon. Manalo ka. Pinahahalagahan ko ang kilos G. Crawford, ngunit mas nasisiyahan ako sa aking sarili na magtiwala kay Dr. Zouch. Sagot ni Rosie habang sinasalita ang kanyang isip ng walang kahit katiting na pag-aatubili. Habang inuutusan niya ang kanyang nasasakupan na paalisin siya, pasimpleng ngumiti si Gerald bago sinabi, "Suit yourself, Chairman Slow. Sana hindi ka magsisi sa desisyon mo." Habang hindi ito sinagot ni Rosie, si Titus na nakatitiis sa gilid sa buong oras na ito ay nag-snap, "Damn it, brat. Hindi mo ba nakuha ang sinusubukang sabihin ni Rosie? Ikaw ay ilang bata lamang na hindi pa nakikita ang karamihan sa mundong ito. Paano mo masasabi na ikaw ay may kakayahang magpagaling ng mga karamdaman? Sa totoo lang, sa palagay ko mayroon ka lamang ibang mga motibo para sa pagsubok na mapalapit sa kasintahan ko." Itapon agad ang lalaking ito, hero. Sa lahat ng nararapat na paggalang, G. Caffen, nangako ako na hindi ko sasalakayin ang sinuman ng walang sandata. Kung tinangka ka munang atakehin ng taong ito, tiyak na tinuruan ko siya ng aral sa ngayon. Gayunpaman, hindi lamang niya nagawa iyon, ngunit wala siyang hawak na sandata. Simple lang siyang hitsura ng isang regular na Joe at hindi ko kayang sakta ng isang taong ganyan. Tumugon si Hero na nakatayo sa likuran ni G. Caffen sa buong oras na ito na nakakross ang mga braso habang dinilat niya ng bahagya ang mga mata bago umiling. Kahit na si Hero ay nagpalabas ng isang medyo mayabang at nangingibabaw na aura, simpleng sagot ni Titus, "Hindi ito oras upang isipin ang tungkol sa iyong panunumpa. Turuan mo na lang siya ng leksyon. At ano nga ba ang eksaktong iniuutos mo sa kanya na gawin? Ano man ang kaso, dumating si G. Crawford upang salubungin ako ngayon kaya't huwag ka bang magsimulang gumawa ng kahit ano sa kanya ngayon. Hindi ka maaaring kumilos ng walang pakundangan ayon sa gusto mo dahil lamang sa may isang master ka sa tabi mo." Sagot ni Rosie. Kahit na hindi niya talaga gusto si Gerald, sa huli, si Suri ang nagdala sa kanya rito. Dahil tinatrato niya si Suri tulad ng kanyang kapatid at matalik na kaibigan, si Rosie ay humakbang upang pigilan si Titus upang mabigyan lamang siya ng ilang mukha. Kung hindi si Suri ang nag-aanyaya kay Gerald, gayunpaman, lihim na inaasahan ni Rosie na turuan lamang ni Titus ang batang ito na hindi alam ang anumang mas mahusay, isang magandang aral. Naririnig mo yan, brat? Nakikiusap na si Rosie para sa iyo kaya mas mabuti kang mawala kaagad sa instant na ito. Kung hindi man ipapakita ko sa iyo kung gaano ako katindi. Binalaan ni Titus. Narinig iyon pasimpleng ngumisi si Gerald na may isang nakangiting ngiti habang umiling. Ikaw ang bata. Ano ang tinatawanan mo? Ungol ni Titus. Sa itsura nito, mukhang tiningnan kanya, Mr. Caffen. Sabi ni Yvian na nanahimik sa buong oras na ito. Natatawa ako sa sobrang tiwala mo. To think na ang isang tulad mo ay karapat-dapat pa rin sa titulong Miss Caffen, hindi mo ba alam ang iyong sariling mga kakayahan? Ganting sagot ni Gerald sa paglipat nito para umalis na ng pintuan. Gayunpaman, biglang hinarang ni Hero ang daanan ni Gerald, ang mga braso ay tumawid pa rin habang dinilat ang mga mata, bago sabihin, ngayong ininsulto mo si G. Caffen, hindi kita maaring payagan na umalis ka lang ng ganyan. Nagtuturo ako sa iyo ng isang aralin dito mismo at ngayon. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagmungkahi na ang lahat sa mundo ay walang anuman kundi nakakaawa ng mga langgam sa kanya. Ito ay ang kayabangan ng isang mandirigma. Alam mo, pagkatapos marinig na patuloy kang humihimok tungkol sa pagtuturo sa akin ng isang aralin, nag-usisa ako kung saan mo nakuha ang iyong kumpiyansa.
Ano man, sana maunawaan mo na ang pagpapagaling sa iyong ina at pagharap sa krisis sa pananalapi ng iyong kumpanya ay wala sa kalooban lamang. Ang pagtanggi sa aking kahilingan ay isa pang bagay sa kabuuan. Binalaan ni Gerald matapos lumingon upang tumingin kay Rosie na may isang nakangiting ngiti. For fuck's sake, banta mo ba talaga ang fiancé ko sa harapan ko? Talunin mo siya hanggang sa mamatay na, hero. Utos ni Titus. Mukhang kailangan kong gumawa ng isang pagbubukod upang makitungo sa langgam na ito ngayon. Sagot ni Hero habang umiling, tila ba ayaw pa ring sirain ang kanyang panunumpa habang umusad siya sa isang hakbang. Kabanata 1346. Ang pangalawang hero ay napalapit kay Gerald, subalit pasimpleng itinaas ni Gerald ang braso at hinaampas ang mukha ni Hero sa likod ng kanyang kamay. Habang hindi talaga ginamit ni Gerald ang gaanong puwersa, simpleng paggamit ng pagkawalang galaw mula sa pagtaas ng kanyang braso upang matamaan si Hero, natapos si Hero na umiikot ng 2 beses sa hangin bago tuluyang lumapag sa itaas ng isang mesa ng kape na, sa kabilang banda, nadurog. Sa pisngi niya ngayon ay sobrang namamaga nang dumura siya ng maraming sirang ngipin. Sa oras na napagtanto niya kung ano ang nangyari, si Hero ay labis na gulat at tulala. Ang taong ito ay naging malakas ito sa buong oras na ito. Tandang padamdam. Hindi man lang napigilan ni Hero ang biglaang at mabigat na suntok na iyon. Paano naging posible iyon? Sa puntong ito, laking gulat ni Titus na maaari lamang siyang lumukso sa takot habang siya ay umatras. Kahit si Rosie ay natagpuan ang kanyang mga eyelid na medyo kumikislot. Ang kasanayan ni Gerald ay maliwanag na ngayon at labis itong lumampas sa kanyang inaasahan. Mayroon ka bang ideya kung sino ako? Ako ang boss ng Coffin Group. Sigaw ni Titus kaagad pagkabalik ng kanyang talino. Pangkatin ito ng Coffin, grupo ng Coffin at namanhid ako sa pandinig na sinasabi mo iyan. Tapat ba na sinusubukan mo pa ring gamitin ang Coffin Group mo na banta ako? Tandang padamdam. Pulyo ni Gerald habang nakatingin kay Titus na may isang frigid expression. Nag-iisa lamang ang nakasisilaw na pakiramdam ni Titus na parang isang daloy ng kuryente ang tumakbo sa kanyang katawan. Nanginginig sa takot, wala siyang ideya kung saan nagmula ang gulat na ito, ngunit ano pa man ang kaso, takot na takot siya na parang ang kanyang buhay ay hindi na pagmamayari. Sa pamamagitan nito, agad siyang tumango sa kanyang estado ng takot na takot habang sinabi niya, "Piho, huwag mo akong hampasin. Tama ka, lahat ng sasabihin mo simula ngayon totoo. Wala pa akong pangangailangan na tama ka pa." Ungol ni Gerald habang nakatitig ng titig kay Titus. Kasunod nito pagkatapos ay tumingin siya kay Rosie bago sinabi, "Miss Slow, bibigyan kita ng 1 minuto upang muling isaalang-alang ito. Muli, tandaan na hanggat sumasang-ayon ka sa aking hiling, pretuhin ko ang iyong ina pati na bibigyan kita ng kabayaran na higit sa 10 beses kung ano ang kailangan mo upang ibigay ang iyong krisis sa pananalapi." Matapos sampelan si Hero, ang totoong aura ni Gerald ay sumiklab sa buhay at sa mga mata ni Rosie, hindi na siya mukhang isang manloloko lamang. Sa halip, naramdaman niya ngayon na tulad ng isang taong napakalakas at nakakatakot. Sa madaling salita, sa wakas ay nagsisimulang maniwala na siya sa mga sinabi ni Gerald. Habang si Rosie ay tunay na nagnanais na sumang-ayon sa kanyang kahilingan ngayon, hindi lang siya masanay sa hindi masusugwang mayabang na ugali ni Gerald. "Manalo. Sinabi mo na tutulungan mo ako, ngunit nagtataka ako kung gaano talaga kay Toto ang pahayag na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang aking kumpanya ay nakaharap sa isang napakalaking krisis sa pananalapi, at kailangan ko ng kahit $100 milyong upang ganap na malinis ang issue. Sinabi mong handa kang bayaran ng 10 beses sa halagang iyon, di ba? Nananatili pa rin ba ang iyong pahayag?" Sumagot Rosie, pakiramdam lubos na hindi kumbinsido. "Oh, $100 milyong lamang ito." Tanong ni Gerald, pakiramdam ng tunay na nagulat. Nang makita iyon, huminga ng malalim si Rosie. Sino nga ba ang taong ito? Tama iyan. Habang nangangailangan lamang ako ng $100 milyong, 10 beses na ipapalit ang kabuuan sa $1 bilyong. Handa ka bang ibigay iyon? Tanong ni Rosie. Bakit hindi? Sagot ni Gerald sabay tango. Ano? Ikaw, dahil handa kang mag-fort ng higit sa $1 bilyong, bakit hindi mo na lang ako bigyan ng $10 bilyong? Tandang padamdam. Sabi ni Rosie, ang kanyang mga mata ngayon ay tuluyan ng nanlaki sa gulat. Kahit si Titus ay nagulat na hindi makapagsalita sa sandaling iyon. Gayunpaman nang makita si Gerald na umiling, isang pahiwatig ng paghamak ang makikita sa mga mata ni Rosie habang iniisip niya, "Ha? At narito naisip ko na ikaw ay tunay na isang mayamang tao." Agad niyang kinain ang kanyang mga salita, gayunpaman, ang pangalawang nakita niya si Gerald na naglalabas ng tseke mula sa kanyang bulsa. "Narito ang isang espesyal na tseke na nakuha ko mula sa bangko bago ako pumunta dito. Walang limitasyon sa check na ito, nakikita mo, at hanggat sumasang-ayon ka sa aking hiling, maaari mong punan ang anumang halagang nais mong makuha sa check na ito."
Hindi na kailangang pigilan pa. Isulat lamang ang kahit anong tayahin na maisip mo. Sabi ni Gerald habang inaabot kay Rosie ang tseke. Ikaw. Noon, lahat ng tao sa silid ay nakatingin sa kanya sa sobrang pagkabigla. Kabanata 1347. Walang sino man ang maniniwala sa pahayag ni Gerald kung hindi nila narinig na sinabi niya ito sa kanilang sariling mga tainga. Kahit na, habang si Rosie ay walang alinlangan na narinig ang kanyang panukala ng napakalinaw sa oras na ito at alam din na ang espesyal na tseke ay ang tunay na pakikitungo, mayroon pa rin siyang nakakainis na pakiramdam na si Gerald ay simpleng nagmamayabang. Habang wala siyang ideya kung paano niya nakuha ang check na iyon, tunay na nagtaka si Rosie kung magiging handa ba siya na ibigay lamang ang pera kung sumulat siya ng $5 bilyong sa tseke, isang halagang hindi posible ni Rosie kahit na maglakas loob upang taasan ang anumang karagdagang. Si Titus mismo ay masyadong napatulala upang maisara pa ang kanyang bibig ngayon. 2 minuto na. Naisip mo na ba lahat? Kung mayroon ka, sige na punan ang kahit anong mga figure na gusto mo sa tseke, dagdag ni Gerald na may banayad ng ngiti. Ikaw ang nagmumungkahi nito, tama. Maaari ko talagang isulat ang anumang halaga na nais ko para sa check na ito, tama. Walang takebacks. Ungol ni Rosie sa inis. Tulad ng sinabi ko, anumang halagang nais mo. Mabuti. Ang donjos mong yaman, di ba? Pagkatapos ay nagsusulat ako ng $5 bilyong sa tseke. Idineklara ni Rosie, iniisip pa rin na simpleng nagmamayabang si Gerald. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung napanood niya ang isang napakaraming mga drama sa telebisyon sa kanyang buhay. Upang isipin na siya talaga ang maglakas loob na bigyan lamang siya ng tseke ng basta-basta bago sabihin sa kanya na punan ng anumang halagang nais niya. Kung wala siyang alam na mas mahusay, sasabihin niya na simpleng ginagaya niya ang bida ng ilang drama series na pinapanood niya. Ang impyerno, kahit na sa mga drama, ang mga tumatanggap ng mga tseke ay magsusulat pa rin ng mga mahahalagang halaga ng pera para magbayad ang mga bida. Walang lumalagpas sa $10 milyong, sigurado iyon. Gayunpaman, dahil sa sobrang pagmamayabang pa rin ni Gerald nito, hindi pa siya bibigyan ng mukha ni Rosie. Talaga bang naisip niya na siya ay isang kalaban? Binabalaan kita, sa sandaling isinulat ko ang halagang iyon, magiging epektibo ang tseke sa ilalim ng batas at tatawagan mo agad ang bangko upang ibigay sa akin ang pera. Hindi pa huli ang lahat upang bawiin ang iyong pahayag, alam mo. Sinabi ni Rosie, na binigay kay Gerald ang kanyang huling babala. Chairman mabagal, mangyaring huwag siyang seryosohin. Nakiusap kay Suri na labis na nabigla na hindi man lang makapagsalita ng isang salita sa buong oras na ito nang walang asol. Nasabi ko na ito na maraming beses, anumang halagang nais mo. Naabisuhan ko na rin ang bangko ng maaga kaya't sa sandaling magsulat ka ng gaano karami ang nais mo, maaari kang agad na pumunta sa bangko upang direktang mailipat ang pera sa iyo. Sagot ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa kanyang mukha habang umiling siya sa pagbitiw sa tungkulin. $5 bilyong lang iyon, di ba? Mayroon bang kahit na isang pangangailangan upang gumawa ng tulad ng isang malaking kaguluhan tungkol dito? Ikaw, napakahusay. Sinusulat ko ito kaagad sa ganitong sandali. Sabi ni Rosie habang kinakagat ang ibabang labi bago isulat ang eksaktong halaga sa tseke. Kasunod nito, agad niyang tinawag ang bangko gamit ang numero na nakasulat sa espesyal na tseke. Makalipas ang ilang sandali, ang tawag ay nakuha at isang matamis na babaeng boses ang agad na nagsabing, magandang araw. Dapat ikaw ay Miss Rosie Mabagal, tama? Mangyaring sabihin sa akin ang halagang isinulat mo sa tseke pati na rin ang numero ng iyong bank account. Ililipat namin kaagad ang pera sa iyong bank account pagkatapos. Kuminga, sinabi ni Rosie ang impormasyong hiniling ng mga tauhan ng sales. Kasunod nito, sinisimulan agad ng mabait na boses ang proseso ng paglilipat habang sinasabing salamat. Mangyaring maghintay sandali. Ito ay malinaw sa puntong ito na ang mga customer tulad ni Gerald ay hindi na kailangan na nandoon ng personal para sa mga naturang transaksyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga salita lamang ay ang pinakadakilang sertipikasyon, at madaling panahon, natanggap ni Rosie ang notification na matagumpay na mailipat sa kanyang cellphone. Nakatitig sa kanyang telepono, natagpuan ni Rosie ang sarili na nagsubo bago tumingin kay Gerald sa kanyang kompletong hindi paniniwala. Tunay na binigyan niya siya ng $5 bilyong. Ikaw, paano ka marahil ay mayaman dito? Paano kung nagsulat ako ng $50 bilyong sa halip na 5 bilyon sa tseke ngayon lang? Tanong ng flabbergasted Rosie. Kaya paano kung sumulat ka ng $50 bilyong? Extra zero lang naman, di ba big deal, sagot ni Gerald. Talagang hindi niya maisip kung bakit ang mga tao ay nagbibigay ng labis na kahalagahan sa pera. Pagkatapos ng lahat, si Gerald mismo ay patuloy na nagtataka kung paano siya makakabalik sa pamumuhay bilang isang mahirap. Nako, kung paano na-miss niya ang kanyang nakaka-relax at kasiya siyang mga araw bilang isang mahirap na tao.
Ito ay labis na zero. Mulalas ni Rosie, gulat na gulat ulit sa sinabi ni Gerald. Maaari bang may lumapit at bugbugin na ang lalaking ito? Siya ay sobrang sobra. Ano man dahil naayos na ang bahagi ng pagbabayad, magtungo na tayo. Sabi ni Gerald. Tumungo na. Saan? Takang tanong ni Rosie. Hindi ba malubhang may sakit ang iyong ina? Pagagalingin ko muna siya at sundin niyon, inaasahan kong manatili ka sa iyong pagtatapos ng deal at pahintulutan akong hiramin ka ng 3 araw. Kapag natapos na ang 3 araw, matagumpay na nakumpleto ang iyong gawain. Kung sa tingin mo ay hindi pa sapat ang pera ng kabayaran sa panahong iyon, malaya kang humingi sa akin ng higit pa. Hell, kung gugustuhin mo ang isa pang tseke tulad ng isa mula sa mas maaga, ayos rin ako sa iyon, sagot ni Gerald habang isinasok ang isang kamay sa kanyang bulsa bago lumakad sa pintuan. Ang pangalawa ay nilakasan niya si Titus, agad na gumalang si Titus kay Gerald habang sumisigaw, kapatid. Nagsisisi siya ngayon sa paghusga kay Gerald lamang sa kanyang hitsura. Kung tutuusin, si Gerald ay isang tunay na may kakayahan at matibay na tao. Kabanata 1348. Ano pa para sa isang tao na basta-basta na mag-abot ng isang blankong tseke sa isang tao at sabihin sa kanila na magsulat lamang subalit gaano ang gusto nila? Gaano yaman siya kahit na nasabi lang ang isang bagay tulad niyan? Tandang padamdam. Naiintindihan na halos nasaktan niya ang malakas na figure na ito kanina, Titus ngayon tunay na pakiramdam tulad ng namamatay. Ano man, bagaman pinili lamang ni Gerald na huwag pansinin si Titus habang nahawakan ng kanyang kamay ang doorknob, bigla niyang narinig ang ibang tao, mula sa likuran niya, na tumatawag, kapatid. Si Hero iyon at ang nasugatang lalaki, na sa wakas ay nakipagpumigla sa kanyang mga paa, ay bumaba sa sofa bago idinagdag, ako, ginagamit ko ang aking buong lakas laban sa iyo kanina, iniisip na hindi mo talaga makatiis ang aking pumutok. Tuldok-tuldok, ngunit ikaw ay masyadong malakas ngayon. Sabihin mo sa akin, kapatid, kung gaanong lakas ang talagang ginamit mo sa akin kanina. Pagbalik sa casual na pagtingin kay Hero, simpleng sagot ni Gerald, lakas. Tuldok-tuldok tandang pananong. Bahagya akong nagamit ang anumang. Sabihin sa katotohanan, ito ay isang simpleng alon lamang ng aking kamay. Ano? Mulalas ng nakatulalang Hero habang pasimpleng lumabas ng pintuan si Gerald nang hindi lumingon. Nasa oras na iyon nang sa wakas ay handa na si Rosie na maniwala na ang matapat na taong ito ay tunay na isang tunay, natitirang, at misteryosong nangungunang Panginoon. Napakalakas niya na sa totoo lang pakiramdam ni Rosie na wala siyang ibang pagpipilian kundi magtiwala sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit gusto niyang hiramin siya sa loob ng 3 araw, may binabalak ba siyang gawin sa kanya. Pagkatapos ay muli, gumastos na siya ng napakaraming pera upang mabayaran siya at handa pa siyang gamutin ang kanyang ina. Tuldok-tuldok, bakit niya gagawin ang lahat na iyon upang makasama lamang siya? Marahil tulad ng maraming magulo na saloobin ang tumatakbo sa isipan ni Rosie, natagpuan niya ang kanyang sarili na mabilis na kumalas mula rito. Ano na naman ang iniisip niya? Ang kanyang kaakit-akit na mukha ngayon ay namumula ng napakalakas, pasimpleng tumakbo si Rosie sa pagsunod kay Gerald, samantala, pabalik sa Gunter Manor, nakaharap si Ireth sa isa sa kanyang mga nasasakupan ng tanungin niya, well, nagawa mo na bang makipag-ugnay kay Felton? Hindi ba siya nagtungo upang hulihin si Gerald? Bakit hindi pa siya bumalik? Habang totoo na lumabas siya upang arestuhin si Gerald, nagpadala ng mensahe sa amin si G. Felton kanina na nagsasabi na nakatakas si Gerald sa mga bundok, Lady Gunter. Habang tinangka naming agad na makipag-ugnay sa kanya pagkatapos nito, mabilis naming napagtanto na hindi namin siya makakarating. Sa maaari nating ipalagay, hinabol niya si Gerald ng napakalayo sa bundok na nakarating siya sa isang lugar na walang signal. Magalang na ipinaliwanag ang isa sa mga nasasakupan. Sa alam ko, ang kasalukuyang Gerald ay simpleng isang master ng spirit or thrill ng pinakamahusay. Sa pag-iisip na iyon, hindi dapat maging problema kay Felton na talunin siya lahat. Ano pa, dinala niya pa ang patay na ina na si Annie, ang pinakamahalagang pag-aari ng aming pamilya kung sakali. Sa pamamagitan nito, kahit na tumakbo siya sa isang nangungunang Panginoon na katulad ng dati niyang nabangga, ang master na iyon ay hindi magagawang labanan ang aming mahiwagang artifact. Alin ang nagtatanong, ano ang tumatagal sa kanya, nais kong lahat kayong agad na magtungo sa bundok din upang tulungan si Felton. Sabi ni Ireth na nakakunot ang noo. Affirmative, Lady Gunter. Sagot ng subordinate bago tumakbo. Si Ireth mismo ang simpleng lumingon upang tumingin sa screen bago siya. Maaari mong ihinto ang pagtatago ngayon. Alam ko na nakikinig ka na sa pag-uusap namin simula pa lang. Malamig na sabi ni Ireth. Kasunod nito, isang batang babae ang dahan-daang lumabas mula sa likod ng screen. Si Yumi iyon.
Hindi niya alam kung bakit at kailan ito nagsimula, ngunit simpleng hindi makakalimutan ni Yumi ang tungkol kay Gerald at nahanap niya ang kanyang sarili na palaging iniisip siya. Totoong umaasa siyang makikita niya siya muli kahit na hindi niya alam kung mangyari iyon. Gayunpaman sa huli, ang tunay niyang hinahangad na sana ay hindi sana mapunta sa huli si Gerald na mahuli siya ng kanyang lola. Dapat kang labis na nasiyahan na hindi ko pa nahuhuli ang batang iyon, hindi ba? Tanong ni Ireth habang nakatingin kay Yumi, ang galing ng boses nito. Bakit kailangan pa natin siyang hulihin, lola? Tuldok-tuldok tandang pananong. Wala siyang sama ng loob o hinaing laban sa amin at binabalak pa niyang bisitahin ka bago ito. Sa pag-iisip na iyan, bakit kailangan mong makipagtulungan sa Judgment Portal upang saktan siya? Hindi ba maayos ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng pakikipag-chat sa kanya? Kapag tapos na iyon, maaari mo na lang siyang pakawalan, di ba? Pakiusap ni Yumi na mula ang mga mata. Tunay na nahulog ka sa kanya. Hindi ko talaga maisip kung anong uri ng mahika ang mayroon ang bata. Tuldok-tuldok. Mula pa noong bata ka palagi mong hinahamak at tinanggihan ang sinumang mga lalaki na sumubok na umasenso sa iyo. Sa kabila nito, upang isiping ikaw ay mapunta sa pagiging enchanted sa kanya pagkatapos makilala siya sa loob lamang ng ilang araw. Gantimpala ni Ireth, malinaw na parang nasa sabik dahil naramdaman niyang hindi tinutupad ni Yumi ang inaasahan niya, love. Hindi ako. Sagot ni Yumi na mula ng husto habang kinakabahan na isinuot ang sariling damit upang pakalmeyan ang sarili. Sino sa tingin mo nagloloko ka? Ano man sana malaman mo na bukod sa paggamit ng layunin ng pamilyang Gunter, sabik na sabik si Lola na mahanap din siya para sa iyong ikabubuti. Sinasabi ko ito ngayon na ang pagkahulog mo sa kanya ay mapupunta lamang sa trahedya. Simpleng nakalaan na hindi mo na makakasama siya. Siya ay hindi isang tao sa loob ng iyong maunawaan. Hindi mo maintindihan kung ano ang sinusubukan kong sabihin dito. Sinabi ni Ireth, pakiramdam ng labis na tukso na mawala ang kanyang ulo. Gayunpaman siya ay isang matanda at may karanasan na tao kung kaya't binago niya ang una niyang masamang ekspresyon sa isang nagbitiw na tiningnan niya ang kanyang apo. Bakit? Bakit lahat kayo sinasabi na hindi ako magkakaroon ng masayang pagtatapos sa kanya? Paano mo lahat nasasabi na ganun kakumpiyansa? Sagot ni Yumi sa isang gulat, ang puso niya ngayon ay puno ng sobrang galit at sama ng loob habang inaalaala niya ang mga salita ni Master Ghost noon. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Bale, hindi ko pa dapat sinasabi sa iyo ang tungkol dito, ngunit kung hindi ko gagawin, natatakot talaga ako na magiging hanggal ka upang gumawa ng isang bagay na hanggal sa hinaharap. E di sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat ngayon. Idineklara ni Ireth na huminga siya ng malalim. Ang kanyang ekspresyon ngayon ay solemn na pagkatapos ay lumingon si Ireth kay Yumi bago tanungin, sabihin mo sa akin. Talagang kilala mo kung sino si Gerald. Kabanata 1349. Tuldok-tuldok-tuldok. Sino siya? Tanong ni Yumi, naging seryoso ang mga mata. Mula sa una niyang pagkakakilala sa kanya, nasabi na ni Yumi na hindi ordinaryong tao si Gerald. Habang totoo na si Gerald ay ang tagapagmana ng pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa planeta, hindi pa rin kakailanganin ng kanyang lola na mag-isip ng napakaraming mga taktika at bitag upang makuha lamang siya kung siya ay isang regular na tao lamang. Impyerno, ang kanyang lola ay natapos ding nakikipagsabuatan sa Judgment Portal upang makitungo lamang kay Gerald. Ang lahat ng ito ay nagtanong. Bagaman totoo na ang kasalukuyang pagsasanay ni Gerald ay higit na lumampas sa kanyang mga kasamahan, malamang na madali siyang makitungo sa kanya ni Ireth. Sa madaling salita, hindi talaga kailangan ang mga mula sa Judgment Portal na mas malakas pa kumpara sa pamilya ni Yumi upang makipagkunwari sa mga Gunters upang makitungo lamang kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, anong pangangailangan ang naroon upang sumali sa mga puwersa kung ang parehong partido ay malinaw na may kakayahang makuha siya sa kanilang sarili? Sa pag-iisip na iyon, hindi nakapagtataka kung bakit ang mga salita ni Ireth ay pumukaw sa kuryosidad ni Yumi. Nodding, pagkatapos ay bamaantong hininga si Ireth bago sinabi, napakahusay. Sumama ka sa akin. Kasunod nito, dinala ni Ireth si Yumi sa kanyang eksklusibong lihim na silid na alam ni Yumi na isang ipinagbabawal na lugar na tanging ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Gunter ang pinapayagang pumasok. Pagdating doon, marahang hinawakan ni Ireth ang isang mekanismo na nagresulta sa pagbukas ng pintuan ng silid. Pagkuha ng isang hakbang patungo sa silid, nag-trigger si Ireth ng mga maliliwanag na ilaw upang biglang sumiklab sa buhay na nag-iilaw sa paunang kadiliman ng kung ano ang nakahiga sa pintuan. Habang si Yumi ay sumusunod sa likuran ng kanyang lola, napagtanto niya ngayon na ang pinto ay humantong sa isang napakalaking bulwagan na hindi bababa sa 400 square. Maliban dito, kapansin-pansin din na ang mga dingding na bato na nakapalibot sa bulwagan ay gawa sa bluestone.
Anuman pagkatapos maglakad ng ilang sandali pareho silang tuluyan na tumayo sa harap ng isang malaking kabaong na inilagay sa ibabaw ng isang mataas na platform na nakahiga sa gitna ng tila isang lobby. Ang kabaong mismo ay tumingin medyo kakaiba upang masabi lang. Ito ay kahawig ng isang kristal na walang hanggang kabaong at ang ilalim nito sa paanuman ay naglalabas ng hangin. Habang ang loob ng kabaong ay hindi gaanong malinaw na nakikita pa ni Yumi na sa loob nito ay may bangkay ng isang babae. Matapos magtagal ng pagtataka sa babae, matagal nang napagtanto ni Yumi na may higit pang kinikilabutan sa silid. Para sa isa, ang mga bookshelf ay nakadikit sa bawat dingding sa silid at bawat isa sa kanila ay napuno ng labi ng pinakamahalagang lihim na mga libro ng pamilya Gunter. Bukod sa na, mayroon ding isang stand ng insenso na kasalukuyang may hawak na maraming nasusunog na mga stick ng insenso sa pinakahilagang pader at inilagay patayo malapit dito ay isang piraso ng jade. Isang hakbang pasulong, napansin din ni Yumi ang pagkakaroon ng isang malaking okami na kaldero, ang kasalukuyang nilalaman nito na nagpapalabas ng lahat ng uri ng mga makukulay na ilaw na matapat na mukhang kakaiba at kay-takot-takot. Ngayon sa pinakamataas na pag-uusisa, natagpuan ni Yumi ang kanyang sarili na sinasabing Lola. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumapasok ka sa lugar na ito, hindi matulungan na medyo mausisa ka. Anuman, narito ang lihim na silid kung saan itinatago ng aming pamilya ang aming pinakamahiwaga at prized na pag-aari. Habang sa tama, ang ulo lamang ng Gunter ang pinapayagang makapasok sa silid na ito, gumagawa ako ng isang pagbubukod para sa iyo ngayon. Casual na sinabi ni Aerith. Narinig iyon, huminga si Yumi bago nagtanong, ito kabaong. Maaari bang hawakan nito ang sinaunang bangkay ng babaeng iyon na dati nating hinahanap sa ilalim ng dagat? Siya na, sige. Kabanata 1350. Ganun ba talaga kahalaga siya? Kahit na si Gerald ay hinahanap pa rin siya. Sa totoo lang kung hindi mo siya ginaya sa mga patay na anis noon, magtagumpay na siya sa paghanap sa kanya sa puntong ito. Takang tanong ni Yumi. Well syempre hinahanap mo pa rin siya. Kung sa bagay, itong babaeng nakasuot ng puti ay isa sa mga kababaihan ni Gerald. Sagot ni Aerith habang pinipikit ang mga mata. Siya, si Gerald ano? Ngunit nasa loob na siya ng kabaong na hindi bababa sa 10,000 ng mga taon, hindi ba? Tanong ni Yumi, umiling-iling na hindi makapaniwala. Kaya upang maging mas tiyak, ang kanyang pangalan ay Zylo Lockland at siya ang babae ni Gerald sa kanyang nakaraang buhay. Anuman, itigil ang pagkagambala sa akin at hayaan mo akong magpaliwanag bago ka magtanong ng anumang higit pang mga katanungan. Maiintindihan mo ang lahat kapag tapos na akong magpaliwanag. Sagot ni Aerith habang ipinatong ang kanyang mga braso sa likuran niya bago nagsimulang umatras pabalik-balik habang dahan-dahan niyang sinabi kay Yumi ang buong kwento. Tuldok-tuldok. Sa tainga niya ay naninigas, nakinig si Yumi habang sinabi ni Aerith, habang sigurado akong alam mo na ang aming pamilya ay isang sinaunang pamilya, sa palagay ko hindi ko na nasabi sa iyo ang tungkol sa isang banal na sibilisasyon na umiral na daan-daang libong mga taon nakaraan, ito ay kilala bilang ang dakilang sibilisasyon ng unang panahon. Noon ang mga sinaunang sekta ng pagsasanay ay marami kaya maraming mga nakapagsanay sa kanilang sarili upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Sa pag-iisip na iyon, maraming mga dakila at makapangyarihang mandirigma ang ipinanganak at may kakayahang malapitan ng mga gawain tulad ng paghiwalay ng mga bundok, paggawa ng mga himala, at kahit na pagkontrol sa 5 elemento. Tunay na sila ay makapangyarihang nilalang. Gayunpaman sa kanilang lahat, mayroong isang tao na nagsanay sa kanyang sarili hanggang sa punto na hindi lamang niya nakamit ang espiritual na kaliwanagan, ngunit nagawa rin niyang maging walang kamatayan. Mula sa araw na nagawa niyang makamit ang immortalidad, nakakuha siya ng kakayahang mabuhay kapwa sa langit at sa lupa nang hindi na kinakailangang reincarnate. Natagpuan ni Yumi ang kanyang mga mata na lalong nanlalaki ngayon, nahanap ang lahat na sinabi ng kanyang lola na kapwa kakaiba at mahiwaga. Tuldok-tuldok. Kahit na, ang ningning ng mahusay na sibilisasyon ng unang panahon ay tulad ng isang bulalakaw. Sa madaling salita, kahit na ito ay parehong maliwanag at nakasisilaw, ito ay panandalian at hindi rin ito dahan-daang lumabas. Ang buong sibilisasyon ay simpleng nawala ng walang bakas isang gabi. Narinig iyon, hindi mapigilan ni Yumi na magtanong, ngunit, kung ang dakilang sibilisasyon ng unang panahon ay totoong umiiral at ang mga tao noon ay kasing lakas ng inilarawan mo, paano sila nawala o namatay ng magdamag, Lola? Ito ay dahil sa mga banal na espiritu. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, mga banal na espiritu. Sa katunayan, sa isip mo, maraming mga banal na espiritu sa mundo pabalik sa panahon ng mahusay na sibilisasyon ng unang panahon. Gayunpaman sa hindi malamang kadahilanan, biglang nagsimulang tumigil ang pag-iral ng mga banal na espiritu. Nagsimula lang silang mawala sa labas ng asol.
Nang hindi nakasalalay sa mga banal na espiritu, ang mga nagsasanay pa rin upang makamit ang pang-espiritual na kaliwanagan ay hindi maiiwasan ang sakuna, at ang kanilang mga kaluluwa ay natapos ng mawala. Sa pag-iisip na iyon, nang walang mga banal na espiritu para sa suporta, ang taong may immortal na katawan ay hindi maaaring magpatuloy na mapanatili ang kanyang sinaunang kapangyarihan. Panipi-panipi, tuldok-tuldok-tuldok. Kung iyon ang kaso, kung gayon hindi ibig sabihin na ang lahat ng kanyang pagsisikap na maging pinakamakapangyarihang tao noon ay nasayang. Kung sa bagay kahit siya ay hindi makalaban sa sakuna. Sagot ni Yumi, "Diyan ka nagkakamali." Sabi ni Ireth na may mapait na ngiti sa labi habang umiling. "Mali ako. Kung gayon nangangahulugan ba itong nagawa niyang maiwasan ang sakuna kahit na hindi niya napapanatili ang kanyang immortal na katawan?" Tama iyan. Pagkatapos ng lahat siya ang walang hanggang nangungunang Panginoon sa panahon ng mahusay na sibilisasyon ng unang panahon. Bumalik kapag nangyari ang sakuna, lahat ng mga dakilang Panginoon ay walang kakayahang lumaban pa, kaya't sa wakas ay namamatay sila o tumakas kung kaya nila. Ang lalaking iyon, gayunpaman, ay nagpas siyang sumailalim sa isang supernatural transformation upang harapin ang sitwasyon. Dahil siya ay bihasa sa maraming mga supernatural na mga diskarte sa pagbabago, pinili niya na ibigay ang kanyang diwa sa primordial at gumamit ng isang artificial na reinkarnasyon na pamamaraan upang maiwasan ang sakuna. Upang makumplito ang pag-ikot na iyon, kailangan niyang muling magpakatawang tao ng 9 na beses at sa kasalukuyan ay siya ang 9. Sa wakas ay madyay gising na naman siya sa buhay na ito. Kasunod nito, kinailangan ni Ireth na pansamantalang mag-pause upang kalmado ang kanyang sarili sandali. Sa sandaling inalog niya ang pakiramdam, idinagdag niya pagkatapos, ang espiritu ng primordial mismo ay kilala bilang Herculean Primordial Spirit, at ang Herculean Supernatural Technique ay isang bagay na naisip niya. Sa pag-iisip na iyon, naiintindihan mo ba ngayon, Yumi? Ang sinumang namamahala na makuha ang kanilang mga kamay sa primordial na espiritu ay magagawang upang sanayin at makamit ang isang immortal na katawan. Sinasabi ko ito ngayon na ang sinasabi ko sa iyo ay isang napakalaking lihim. Napakakaunting mga tao sa mundo ang nakakaalam tungkol dito. Habang bumibilis ang hininga ni Yumi, tinanong niya ng hindi makapaniwala, "Lola, tuldok-tuldok, hindi mo masasabi na si Gerald ang primordial na espiritu ng nangungunang Panginoon noon, tama?" Pinapanood na halos mahulog si Yumi sa pagkabigla niya, sumagot si Ireth, "Talaga nga. Alam ko rin na bukod sa aming pamilya at sa Judgment Portal, maraming iba pa ang sumusubok na hanapin at makalapit din sa kanya. Tandaan na si Gerald ay mayroon pa ring maraming naka-unlock na potensyal at maraming lugar para sa kanya upang mapalago ang kanyang pag-unlad." Sa pag-iisip na iyon, kapwa ang aming pamilya at ang Judgment Portal ay totoong natatakot kay Gerald. Hindi lamang tayo naglalakas loob na harapin siya ng direkta, ngunit nag-aalala din kami na saktan siya ng sobra. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung hindi natin sinasadya na bigo siya ng labis na ang kanyang buong potensyal at kakayahan ay natapos ng mapilit. Sa pag-iisip na iyon, ang tanging bagay na naglakas loob nating gawin ngayon ay upang makuha muna siya. Kapag tapos na iyon, dahan-dahan nating malalaman kung paano makitungo sa kanya. Sa isang paraan, lahat ng ito ay isang pagsusugal at ang tanging pagpipilian ay upang manalo. Sa pamamagitan nito, sana makita mo rin sa wakas ang mas malaking larawan ngayon. Sa palagay mo pa ba si Gerald ay isang tao na dapat ay inibig mo? Malamig na tanong ni Ireth. Narinig iyon, si Yumi ay makakagawa lamang ng ilang hakbang paatras habang ang kawalan ng lakas ay sumilip sa kanyang buong katawan. Kung ang sinabi ni Ireth ay totoo lahat, kung gayon tunay na walang paraan para sa kanya na maging malapit sa pagiging kwalipikado na mahalin siya. Kabanata 1351. Sa pag-iisip na iyon, biglang natagpuan ni Yumi ang sarili na lumalaking labis na inggit sa babaeng nahulog kay Gerald. Naihiling ang pag-iisip, tinanong niya pagkatapos. "Panipi, tuldok-tuldok-tuldok. Kaya, nakuha mo ang babaeng nakaputi para lang mag-inisyatiba si Gerald na hanapin kami?" Tuldok-tuldok, tandang pananong Panipi. Sa totoo lang, pagkatapos ng lahat, iyon ang pinakaligtas na paraan upang akitin tayo ni Gerald. Sa anumang swerte, sa kalaunan ay mahuhuli namin siya. Anuman, talagang hindi ko inaasahan na talagang mamamahala siya upang tumakas mula sa amin ng maraming beses. Handa na akong makatanggap ng mabuting balita mula kay Felton noong unang panahon, ngunit isiping matagumpay siyang nakatakas muli. Sabihin mo, Lola, ang Herculean Primordial Spirit, nakatago ba ito sa loob ng kanyang katawan? Nangangahulugan ba iyon na kapag nahuli mo siya, kailangan mong saktan o patayin si Gerald? Tanong ni Yumi. Umiling-iling siya, sinabi ni Ireth pagkatapos, tulad ng sinabi mo, kailangan lang namin ang Herculean Primordial Spirit. Kung papatayin natin siya o hindi ay nakasalalay sa kanya.
Ang pangalawa ay narinig niya iyon, agad na lumuhod si Yumi na may thought bago sinabi, "Mangyaring lola, nakiusap ako sa iyo. Mangyaring huwag patayin si Gerald. Hindi lamang siya isang mabuting tao, ngunit dahil walang totoong dahilan upang patayin siya, hindi mo na kailangan na buhayin pa, di ba?" Pinag-isipan ang pahayag ni Yumi ng medyo matagal, sinabi ni Ireth na kalaunan, "Magpapasya ako doon. Gayunpaman, maaari kong ipangako ko sa iyo na papatayin ko lang siya kung magpapakita siya ng anumang paglaban o susubukang labanan. Kung hindi niya gagawin, buhayin ko siyang buhay." Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Yumi na maramdaman na parang isang mabigat na karga ang naangat mula sa kanyang puso. Sa pagtingin sa labis niyang tuwa na apo, si Ireth ay nakangiti lamang ng mapait habang umiling siya bago sinabi, "Ngayon bilasan mo at tumayo ka na, mga uto kong apo." "Oo naman, Lola. Gayunpaman kung hindi alam ng maraming tao sa buong mundo ang lihim na ito, paano mo nalaman ang tungkol dito? Bilang isang nangungunang Panginoon, sigurado akong wala siyang kakulangan sa mga kaaway." Sa pag-iisip na iyon, hindi makatuwiran para sa kanya na payagan ang maraming tao na makahanap sa kanya sa muling pagkakatawang tao sa 9 na oras, tama? Takang tanong ni Yumi, "Mukhang hindi ako inakay sa iyo ng walang kabuluhan. Ngayon hindi ba magiging napakaganda kung si Felton ay kasing talino mo? Ano man ang iyong mga pag-aalinlangan ay talaga warranted. Habang totoo na siya ay katulad ng isang sinaunang at walang bahid na Diyos, wala sa mundong ito ang perpekto." Sa pag-iisip na iyon, kahit na nailihim niya ang sikreto sa loob ng 10,000 taon, ang mga sapat na determinadong i-crack ang code na kalaunan ay nakakuha ng impormasyong iyon, at si Gerald mismo ay napag-alaman tungkol sa labis na dahil sa ito tungkol sa aming sariling pamilya, nalaman namin ang tungkol sa sikreto dahil sa ilang masamang kontrabida na nagbabahagi ng impormasyon sa amin mga 40 taon na ang nakalilipas. Siyempre, hindi niya ito ginagawa ng libre, at ang kondisyon upang makuha ang impormasyong iyon ay para maibigay ng aming pamilya sa kanya ang patay na ina na Annie. Sa paglaon, nalaman namin na pagkatapos makuha ang mahiwagang artifact, binalak niyang lipulin ang mga Gunters. To think na halos pinunasan niya ang aming buong pamilya sa pamamagitan lamang ng panlilinlang. Kaya ito ba ang parehong kaaway na naghihiganti sa atin 40 taon na ang nakararaan? Ang isa na iyong ipinadala sa lahat ng mga lipunan upang manghuli. Gayon din ang dahilan sa likod ng lahat ng iyon. Natutuwa ako na sa wakas na uuunawaan mo ang lahat. Gayon din kung hindi pa ito sapat na maliwanag, maraming puwersa ang nalaman ng tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald at nagsimula ng kumilos. Habang nasa paksa kami, dapat mong malaman na ang mabilis na paglago ni Gerald ay hindi dahil sa pagkakaroon niya ng isang uri ng espesyal na pangangatawan. Ay hindi, simple lang dahil may tumulong sa kanya na i-unlock ang kanyang maraming mga potensyal. Kakatuwa sapat ang taong iyon ay hindi naglalabas ng lahat ng ito ng sabay-sabay sa mga maliit na piraso lamang sa bawat oras. Upang gawing mas madaling maunawaan, maiisip mo ang taong nag-scoop ng tubig mula sa dagat, isang pinggan ng paisa-isa. Gayunpaman, ang kaalamang iyon ay mas nakakapangilabot kay Gerald. Kung sa bagay, si Gerald ay ganito nakalakas kahit hindi pa na-unlock ang buong potensyal niya. Dapat dumating ang isang oras kung saan matagumpay niyang nakuha ang lahat ng kanyang lakas, kung gayon lahat tayo ay magiging mga langgam lamang sa kanya. Ang pagtapak lang sa kanya ay papatayin tayo. Sa puntong iyon, hindi lamang ang mga Gunters ang hindi na muling makakabangon, ngunit patuloy din tayong haharap sa sakuna at trahedya. Sa pag-iisip na iyon, naiintindihan mo ba ngayon kung bakit kapwa natatakot sa aming pamilya at sa Judgment Portal si Gerald? Tudok-tudok tandang pananong panipi. Speaking of which, ipapaalam ko sa iyo na lihim kung pinagmamasdan siya sa nakaraan. Kahit na siya ay noon ay isang napakamahina ugali sa nakaraan at siya ay parehong wimpy at marupok na pinakamahusay, hindi ko matukoy kung kailan ito nagsimula, ngunit sa kalaunan ay lalong lumago ang kanyang puso, maingat, at maislan. Ang pinalala nito, mas mabilis siyang lumalaki ngayon kaysa sa dati. Hindi ito magiging kahabaan upang sabihin na mapapansin mo ang halatang pagkakaiba sa Gerald kahit na sa ilang araw lamang na hindi mo siya makilala. Ang mga ganitong pagbabago ay maaaring maging napakalubha na may posibilidad na hindi mo masabi kung sino talaga siya. Kabanata 1352. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong naiintindihan mo ngayon kung ano ang palagi kong pinag-aalala. Ang kanyang mabilis na pag-unlad sa lakas ay isang malinaw na babala na ang aksyon ay dapat gawin. Dagdag ni Ireth, isang solemn na ekspresyon sa kanyang mukha. Narinig iyon si Yumi na ang bibig ay kanina pa nakanganga ng maluwang sa kanyang tulala na estado ay kayang tumanggo lamang bilang pagsang-ayon. Matapos mabigyan ng lahat ng kaalamang ito, tunay na nadama ni Yumi na ang pintuan ng isang bagong-bagong mundo ay nabuksan lamang sa kanya. Matapos ang isang maikling katahimikan, tinanong niya kung gayon, ano ang mga pinagmulan ng aming pamilya, Lola?
Bukod doon nakikiuso rin ako tungkol sa magagaling na masters na nagawang makatakas sa dakilang sibilisasyon ng unang panahon saan sila napunta sa pagtakbo sa. Nakatakas sila sa buong lugar. Habang ang ilan sa mga dakilang Panginoon ay nanatili dito sa mundo, karamihan sa kanila ay pinili na makatakas sa isang lugar na kilala bilang Jailetra sa halip. Pagkatapos ng lahat, mayroong sapat na mga banal na espiritu doon upang medyo masuportahan sila. Jailetra, saan iyon? Maaaring ito ay isang lugar na wala sa lupa. Takang tanong ni Yumi. Umiling sinabi ni Iret pagkatapos habang ito ay isang lugar sa lupa, matatagpuan ito sa loob ng isang makitid na puwang sa mundong ito. Napakakaunting mga tao ang nakakapasok sa puwang na iyon at kapag nasa loob na, mas mahirap pang umalis. Tulad ng para sa pagsisimula ng mahusay na kasaysayan ng aming pamilya, nagsimula ito ng aksidenteng natuklasan ng isa sa aming mga ninuno ang ilang mga himala na naiwan ilang libo-libong mga taon na ang nakakaraan. Nasa paligid din iyon noong nagmana sila ng isang bagay na mahusay at pagkatapos na maipasa ito sa buong henerasyon, ang mga Gunters ay huli na naging isa sa mga pinaka-maimpluwensyang pamilya sa buong mundo. Nakita ko, mukhang naiintindihan ko ng kaunti ang lahat ngayon. Tumugon si Yumi na may tango, pakiramdam na nakakuha siya ngayon ng isang komprehensibong pag-unawa sa sitwasyon. Natutuwa akong marinig iyan. Ngayon dahil nakita mo na ang mas malaking larawan, naniniwala akong hindi mo ipagpatuloy ang paghadlang sa akin mula sa paggawa ng anumang bagay sa hinaharap, di ba? Pagkatapos ng lahat dahil ang mga bagay ay nakarating na sa puntong ito, talagang wala ng pagbalik. Kahit na mapagpipili nating huwaran na hindi makitungo kay Gerald sa hinaharap, hindi pa rin niya papayagang mawala ang aming pamilya. Kung sakaling hindi mo napansin, ang mga Gunters ay nakatira na sa pamamagitan ng isang krisis mula nang sumakay kami sa barko. Sa nasabing iyon, ngayon na alam mo na ang buhay ng daan-daang mga inosenteng miyembro ng pamilya Gunter ay nasa linya, sana ay sapat na ang bait mo upang hindi magpatuloy na ma-enchanted ng tulad walang bunga at walang saysay na pag-ibig. Sabi ni Iret, bahagyang pagkabigo sa kanya boses upang maging ganap na matapat, Lola, mula sa nakita ko, si Gerald ay hindi isang malupit o walang awa sa lahat. Dahil hindi pa tayo nauhulog sa isa't isa, marahil ay may paraan pa rin upang makipagpayapaan sa kanya sa sandaling may bahagi namin ang lahat ng nalalaman. Patay ka mali dyan. Halos hindi mo siya naiintindihan, lalo na't labis siyang nagbago mula sa huli mong pagkikita. Ano man, wala nang ibang sasabihin tungkol dito. Pagkaalis sa silid na ito, inaasahan kong masunurin kang mananatili sa loob ng aming manor. Mangyaring huwag mo akong mag-alala tungkol sa iyo ng higit pa kaysa sa kailangan kong gawin. Sagot ni Iret habang kinawayan ang kanyang kamay, hudyat na umalis na sa silid ang kanyang apo. Kahit na malinaw na mukhang si Yumi na marami pa siyang sasabihin, nakikita kong gaano nag-aatubili ang kanyang lola na tila magpatuloy sa pagsasalita, pinili niya na lamang na umalis pansamantala. Ang pangalawa sa pintuan ng sikretong silid ay nagsara, isang boses na halos kalungkutan ang biglang nagsabing, mali ka na sabihin mo sa kanya ang tungkol sa aming mga gawain. Ito ay maaaring madaling maging sanhi ng pagkamatay ng iyong mahalagang apo. Alam mo kung gaano kalokohan ang mga kababaihan pagkatapos umibig. Malaki ang posibilidad na mapunta siya sa paggulo ng aming mga plano dahil sa kung gaano niya siya kamahal. Kilalang kilala ko ang aking apo at sinusubukan ko lang siyang tulungan. Hindi pa siya nauhulog bago ito kung kaya't sinabi ko sa kanya ang lahat upang maunawaan niya sa wakas kung gaano katindi ang kapangyarihan ni Gerald. Kung pinili ko na huwag sabihin sa kanya kung gayon ang ignorante at hanggal na batang babae ay tiyak na gagawa ng isang bagay na hanggal para sa kanya, sa huli ay masisira ang lahat ng aming mga plano. Ang pagsasabi sa kanya ng lahat ng iyon ay ang aking paraan ng pagpapakita kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Gerald. Inaasahan kong haantong iyon sa wakas na sumuko siya sa kanya. Para sa iyo, ikaw ang unang nakagapos sa amin sa sitwasyong ito. Kung hindi mo natutupad ang iyong pangako sa aming pamilya sa pagtatapos ng araw, pagkatapos ay hindi kita kailanman papakawalan kahit na mamatay ako at maging multo. Panipi, Kabanata 1353. Huwag kang mag-alala, basta tulungan mo akong makuha si Gerald, tiyak na magkakaroon ako ng kakayahang magbalhin pabalik-balik sa pagitan ng mundo at Jailetra. Sa pamamagitan nito, tiyak na mababago ko ang iyong pamilya sa pinakamakapangyarihang puwersa doon ng walang anumang mga issue. Bukod dito, alam mo na ang tungkol sa aking background, hindi ba? Hahaha, upang isipin na hindi ako sinasadyang palayain ni Gerald noon. Ito ang tiyak na gantimpala sa akin ng Diyos sa pinanetiling nakakulong sa libu-libong taon. Paglingon, tiningnan ni Iret ang piraso ng jade na dati ay inilagay patayo malapit sa stand ng insenso habang ang isang itim na glow ay nagmula rito. Hindi nagtagal, magsimulang umiikot sa hangin ang itim na glow bago tuluyang nabuo ang silweta ng isang malamulto na humanoid.
Sa masusing pagsisiyasat, ang multo ay lumitaw na isang binata na may isang baluktot na ilong at isang pares ng mga paitaas na nakalatag sa itaas ng mga mata na paminsan-minsang kumikislap ng masama. Sino ang mag-isip na ang malamulto na humanoid na ito na dapat ay mayroon ng libu-libong mga taon ay mananatili pa rin sa hitsura ng isang binata? Magiging prangka ako at sasabihin sa iyo na nagsisisi na ako sa pagsang-ayon na makipagtulungan sa iyo, King of Judgment Portal. Tuldok-tuldok. Kung gayon muli hindi kailanman ito ay isang payag na desisyon na magtulungan ako sa iyong pangkat at mahilo sa loob ng lahat ng ito. Sabihin sa katotohanan, mayroon akong pakiramdam na ang desisyon na iyon ay magtatapos na maging wakas na sanhi ng pagkasira ng aming pamilya. Pagkatapos ng lahat tulad ng sinabi ko kay Yumi, si Gerald ay napakasindek sa sobrang bilis batay sa mabilis niyang pag-unlad na nag-iisa. Sinabi ni Ireth, isang serye ng mga komplikadong emosyon na kasalukuyang nakikita sa kanyang mga mata. Sa kabila ng labis kong pagpanganib, ikaw, ng lahat ng mga tao, ay dapat malaman na ang sitwasyon ay ibang-iba para sa iyo, King of Judgment Portal. Pagkatapos ng lahat, kasalukuyan kang umiiral lamang bilang pag-iisip ng kaluluwa, at nangangahulugan iyon na madali mong magagamit ang pag-iisip ng kaluluwa upang makontrol ang maraming tao ng sabay-sabay, hindi katulad ng iyong mga personal na papay. Ako, ang aking sarili, ay isa sa iyong mga papay. Anuman kahit na nabigo ang lahat maaari kang magpatuloy na magkaroon at sa paglaon ay makahanap ng ibang paraan upang bumalik sa J-letter upang magpatuloy na ikaw ay binata Panginoon. Gayunpaman ang mga Gaunters ay hindi halos kasing kakayahan mo pagdating sa pag-urong. Sa katunayan mayroon akong isang pakiramdam na kahit na namamatay kasama ng aming buong katawan na buo ay magiging mahirap pagdating ng oras. Naiintindihan mo ba kung gaano ang panganib ng mga Gaunters dito? Dagdag ni Ireth. Hahaha. Paimpal mong nag-iisip ng mga bagay. Nararamdaman kong ganito ka lang takot ang takot mula nang sinabi ko sa iyo ng kaunti tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald. Tuldok-tuldok. Katotohanan malayo sa takot si Gerald sa ngayon. Pagkatapos ng lahat sa aking paningin siya ay kasalukuyang hindi hihigit sa isang langgam. Anuman nagtitiwala ako na alam mo na hindi na makakabalik sa iyo. Alam na ni Gerald kung sino ka total. Sa pag-iisip na iyon, ang magagawa lamang natin ngayon ay magpatuloy na sumunod sa plano. At saka, ikaw ang nagnanasa ng mahabang buhay. Nang malaman ang tungkol doon, nangako lang ako na dadalhin ka at ang iyong pamilya sa J-letter, kung saan magkakaroon ka ng iyong sariling lugar doon kapalit ng paggawa ng ilang sakripisyo. Tuldok-tuldok. Isipin mo kapag nandyan ka na, ikaw makakapagpatuloy na manatiling buhay para sa hindi bababa sa 1,000 taon, hindi ba iyan ang nag-iisa nagkakahalaga ng anumang halaga ng mga sakripisyo? Tandang pananong. Tawa nang idinagdag ang King of Judgment Portal. Sa totoo lang ito lang ang dahilan kung bakit hindi pa ako umaatres sa puntong ito. Huwag kang mag-alala sapagkat napagpasyahan ko na personal kong susulong at huhuli siya kung kinakailangan kong gawin iyon. Pakli ni Ireth, ang boses niya ngayon parehong malamig at malungkot. Natutuwa akong marinig ito. Alam mo, ito ang ikawalong reinkarnasyon ng Herculean Primordial Spirit pabalik noong si J-letter ay nasa kaguluhan pa rin. Upang makuha ang Herculean Primordial Spirit, sinubukan kong malusutan ang agwat at makarating sa mundo. Hindi ko alam na malubha kong minaliit ang lakas ng agwat. Sa pagtawid, agad akong sinaktan ng kidlat at ang aking buong pagkatao ay naging abo. Hindi lamang iyon, ngunit ang pag-iisip ng aking kaluluwa ay natrap din ng iba. Mula pa noong araw na iyon, malayo ako sa aking pamilya. Sa pag-iisip na iyon, kung may dapat mang balisa, ako ito. Ipapakita ko sa iyo na naghihintay ako ng libu-libong taon para sa isang ganitong pagkakataon. Sinabi yan, ang iyong tulong ay susi para sa akin upang may magawa. Ngunit anuman ang kaso, hindi ka masyadong mag-alala dahil ang lahat ay kontrolado pa rin. Sumagot ang hari ng paghuhukom portal. Napakahusay. Inaasahan ko na ang araw na magkakasama tayong magtagumpay ay darating sa lalong madaling panahon. Sabi ni Ireth sabay tango. Sa palagay mo ba ay makayan mo siya makitungo? Sinabi ko na sa iyo na maraming beses na mahalin ang iyong buhay dahil hindi mo paganap na nawala kahit na matapos ang lahat ng nagawa mo. Tuldok-tuldok. Mangyaring huwag magpatuloy na pukawin siya. Hindi mo lang siya katugma. Bukod ang iyong sabuatan ay nakatakdang mab-I-go. Sinabi ng isang lubos na kaaya-aya na tunog na tinig na sabay na parang isang oriole na wala sa asol. Hindi lamang ito nakakapresko pakinggan, ngunit binigyan din nito ang sinumang nakarinig ng isang nakakaaliw na pakiramdam, na parang ang isang hinaplos ng isang nakapapawing pag-ihip ng simoy ng tagsibol. Kasunod nito, lumingon si Ireth upang tumingin sa babaeng nakaputi na lumabas mula sa walang hanggang kabaong. Kasing ganda ng isang Encantada kahit na ang King of Judgment Portal ay natagpuan din ang kanyang sarili sandali bago sumigaw kaya't sa wakas handa kang ipakita ang iyong sarili. Huwag kang masyadong ma-excite.
Lumabas lang ako para babalaan kayong dalawa. Sa nakikita ko, ang dahilan kung bakit pareho kayong nagkulang ng anumang mga sama ng loob at hinaing ay dahil sa namotivate ka lang ng kasakiman. Ito ang iyong tunggalian at ang tanging paraan na posibleng magtapos nito ay nasa trahedya. Sinabi ng babaeng nakaputi sa kanyang napakarilag na mapulang labi habang nagbubuntong hininga. Screw ka at ang iyong sakuna. Ano ang nakasisiguro sa iyo na pareho tayong hindi makitungo kay Gerald? Iisa lang siyang tao. Sa totoo lang, hindi mo ba naiisip na minamaliit mo ako ng sobra? Ako ang hari ng paghuhukom portal. Tinitiyak ko sa iyo na hindi magtatagal bago ang taong ito na nakakuha ng iyong walang hanggang paghanga ay nagtapos sa pagluhod sa harap ko na nagmamakaawa sa akin na iligtas ang kanyang buhay at hayaan siyang bumalik sa simpleng pagiging Panginoon niya. Hahaha. Ungol ng King of Judgment Portal, mga pahiwatig ng galit at panibugho na makikita sa kanyang mga mata. Tulad ng babaeng nakaputi ay palaging napuno ng paghanga sa Diyos, ang hari ng hatol na portal mismo ay minahal ang babaeng nakaputi kagaya ng buong panahon na ito. Sa kabila nito, alam na alam niya na nasa puso lamang niya ang Diyos. Ang Diyos ay ang kanyang isa at nag-iisa at pareho ang naging kabaligtaran. Para bang sa babaeng nakaputi, walang ibang lalaki sa planeta na maihahambing sa kanya. Alam na, ang King of Judgment Portal ay maaari lamang magpatuloy na masunog sa paninibugho. Napangisi ng kanyang mga ngipin pagkatapos ay idinagdag niya, anuman, sa sandaling makuha ko ang Herculean Primordial Spirit, ako ang magiging master pagkatapos. Pagdating ng oras na iyon, tiyak na ipadarama ko sa iyo ang taos-pusong paghanga sa akin at sa puntong iyon, sa wakas makakapaniwala ka na maging aking babae. Huwag kang mag-alala sapagkat gagawin kitang pinakamataas na babae sa buong mundo. Panipi. Kabanata 1354. Nang marinig iyon, ang babaeng nakaputi ay napailing na lamang sa kanyang pagbitiw sa tungkulin. Pinapanood ang kanyang figure na dahan-daang kumupa sa kanyang pagbabalik sa walang hanggang kabaong, ang hari ng paghuhukom, na ngayon ay nagngangalit sa galit nagngangalit, ano ang ibig mong sabihin doon? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko lang? Sa palagay ko ay napakalinaw niya, lubos na totoo, sabi ni Iret na pinapanood ang buong eksenang naglalaro kasama ang kanyang mga braso sa likuran niya. Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Paano ang isang babaeng nakasama na ng isang agila ay umibig sa isang balang lamang? Sagot ni Iret nang hindi iniisip ang kanyang mga salita. Ano ang sinabi mo lang sa akin? Tandang padamdam. Ikaw ay bastard. Ungol ng King of Judgment Portal na mula ang mukha sa sobrang galit. Sa sandaling iyon lamang nang mapagtanto ni Iret na hindi niya dapat sinabi ang kanyang isip sa kanya. Alam kung magkano ang ginulo niya, kaagad na humingi ng paumanhin ang matandang babae, dapat kong bantayan ang aking dila, King of Judgment Portal. Patawarin mo ako, manalo ka, bilisin mo lang at tapusin na ang mga bagay mo. Anuman, nasilihan ko na siya sa pamamaraang pag-form. Sasaksihan ko siya sa kanyang sariling mga mata na magtatagumpay ako sa paggamit ng lahat ng naunang sinabi ko. Idineklara ang King of Judgment Portal bago bumalik sa isang itim na glow at bumalik sa Jade. Samantala, kasalukuyang kasama ni Gerald si Rosie pati na rin sina Seth at Suri. Matapos matagumpay na pagalingin ng ina ni Rosie, dinala silang lahat ni Gerald sa tahanan ni Seth at Suri. Habang si Suri mismo ay kasalukuyang nasa loob ng bahay, sina Gerald, Rosie, at Seth ay nakikipag-chat sa bakuran. Mula sa sinabi ni Leo kay Gerald, kailangan niyang maghintay hanggang hating gabi para maisagawa niya ang evocation technique. Sa kung gaano kahusay ang nangyayari, matapat si Gerald na hindi ganoon kabalisa, kaya't siya pa rin ang nakakita ng oras upang makipag-chat sa dalawa. Biglang naaalala ang kuweba ng ahas kung saan nakamit ni Seth ang kanyang supernatural na kapangyarihan, tinanong ni Gerald, nagsasalita tungkol dito, Seth. Tuldok-tuldok. Sinabi mo sa akin na ang kuweba ng ahas ay nasa isang lugar sa tuktok ng isang kalapit na bundok. Naaalala mo ba ang eksaktong lokasyon nito? Tila mayroong medyo isang impormasyon na naitala sa loob ng kuweba ng ahas at nangyari lamang na ang lahat ng impormasyong iyon ay nauugnay kay Gerald. Ang kanyang pakikipag-ugnay sa mga Gunters ay napagtanto niya na kung siya ay nagpatuloy na walang pakay na pagtingin sa paligid para kay Mila at sa kanyang pangalawang tiyuhin, ito ay katulad sa paghuhukay ng kanyang sariling libingan. Sa pamamagitan nito, napagpasyahan niya na kailangan niya upang masimulang malaman ang higit patungkol sa mundo upang higit na maunawaan kung paano gumana ang mundo. Pagkatapos ng lahat, sa kalaunan ay magiging bahagi rin siya ng landas na ito sa hinaharap. Pero syempre naaalala ko, napunta ako roon ng ilang beses dati at sa totoo lang hindi pa ito masyadong nakakaraan simula noong huli akong pumunta doon. Maaari ka na sanang ihatid doon kung nais mo ako, kuya. Sagot ni Seth sabay tango. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hold up, isang kuweba ng ahas. Ano ang kuweba ng ahas? Isama mo ako. Gusto kong tingnan din ito.
Sinabi ni Rosie na nakatayo sa tabi ng buong oras na ito na may isang puzzled ngunit mausisa na hitsura sa kanyang mukha. Habang nagpatuloy silang pinag-uusapan ito sandali, nasa bakuran pa rin ang mga tunog ng isang mesa na na-flip at mga basag na basag ay biglang naririnig mula sa loob ng bahay. Nang marinig ang sigaw ni Suri halos kaagad pagkatapos, agad na natigilan si Seth nang sinabi niya, "Ha? Ano ang nangyayari?" Kabanata 1355. Sumugod sa pintuan, binuksan ito ng pangalawang set, agad siyang sinalubong ng dulo ng isang pistol na nakaturo sa noo. Nang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, dahan-dahan siyang umatras habang maraming mga gwardya, nakasuot ng suit, na mabilis na nagsimulang lumabas ng bahay kasama si Suri pati na rin ang lolo ni Seth, kapwa sila pinahawak sa baril. "Walang gumagalaw o kukunan ako." Sigaw ng isang nasa katanghaliang lalaki na tila pinuno ng pangkat na mahigit isang dosenang higit pang mga armadong bodyguard ang sumugod mula sa kakahuyan sa likod ng bahay. Sa kasalukuyan, lahat na hindi isang bantay ay mayroong kahit ilang mga baril na nakatuon sa kanila kahit na si Gerald ang higit na nai-target. Kasunod nito, excited na sinabi ng nasa katanghaliang lalaki, "Para mahulaan mo na narito si Gerald, tunay na mayroon kang hindi kapanipaniwala na foresight, panganay na binibini. Talagang nakagawa kami ng mahusay na tagumpay sa oras na ito." Sa sandaling iyon, isang batang babae at lalaki na mukhang gwapong-gwapo ang naglakad palabas at magkatabi, ngingiti ng malamig habang tinitignan ang eksena sa harapan nila. Ang karangalan ng tagumpay na ito ay talagang napupunta kay Fernando dito. Pagkatapos ng lahat, agad niyang nahulaan kung sino ang responsable para sa pagkamatay ng lahat ng mga bodyguard ng pamilya ng Syme. Kasunod nito, napunta kaming lahat dito upang mag-set up ng ambush para kay Gerald. Upang isipin na ang lahat ay nagpunta ayon sa plano. Hahaha. Iuulat ko ito sa mga Gunters na agad-agad. Tiyak na bibigyan tayo ng maraming kredito para sa ating nagawa sa oras na ito. Pagkutsa ng babae. Kung hindi ito halata na sapat sa puntong ito, ang babaeng pinag-uusapan ay si Matilda mula sa pamilyang Syme. Tulad ng sinabi ni Matilda, ang binata, sa kabilang banda, ay walang iba kundi si Fernando, ang kapitan ng Martial Arts Association, na dumalo sa isang piging kasama si Aiden at marami pang iba, at sa publiko ay tinalo ni Gerald sa nasabing piging ang ibang gabi. Sa itsura nito, parang hindi sila sumuko sa paghahanap kay Gerald magmula ng gabing iyon. Sa kabutihang palad para sa duo, hindi nagtagal bago nila marinig ang tungkol sa kalunos-lunos na pagkamatay ng ilan sa mga nasasakupang pamilya ng Syme. Bilang bahagi ng pamilya Syme, natural lamang para kay Matilda na siyasatin ang bagay na ito. Tulad ng para kay Fernando na nagpapagaling sa Syme Manor, pasimpleng sumama siya kay Matilda upang tingnan ang kaso. Matapos mapagtanto na ang isang nangungunang Panginoon lamang ang maaaring pumatay sa marami sa kanilang mga gwardya sa sobrang pagkasira, agad na naisip ni Fernando na bukod sa mga Gunters, walang iba kundi si Gerald ay maaaring magkaroon ng gayong kapangyarihan sa Curtain City. Habang siya ay una na medyo nag-aalinlangan tungkol sa kanyang konklusyon, nagpatuloy pa rin siya sa paghuhukay ng mga pahiwatig at kalaunan ay napunta sa bahay ni Seth. Lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kanyang kasiyahan, ang kanyang palagay ay wasto. Totoong nandito si Gerald. Mula doon nakumpirma ni Fernando na siya talaga ang may pananagutan sa pagpatay sa lahat ng mga bodyguard ng pamilya ng Syme. "Nilambing mo ako, Matilda. Kung may papuri man, dapat ikaw." Pagkatapos ng lahat nang marinig ang aking panukala, ang iyong mabilis na pag-iisip ang nag-udyok sa amin na iset up ang pananambang na ito sa una. "Kung wala ka, hindi namin ito madaling madakip kay Gerald." Sagot ni Fernando, isang malaswang ngiti sa labi. Kasunod nito, sinaman niya ng tingin si Gerald na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang imahe noong isang gabi, bago sabihin, "Sa pusta hindi mo ito inaasahan, hindi ba? Upang isipin na sa kabila ng iyong napakalawak na kapangyarihan, mapupunta ka pa rin sa kamay namin. Tandaan na 12 ng mga armadong kalalakihan ang itinuturo sa iyo ang kanilang mga baril ngayon upang mas mabuti ang iyong pag-uugali at sundin ang anumang sasabihin namin. Kung hindi mo ginawa, mas mabuti na huwag mo kaming sisihin sa pagpatay namin sa iyo." Sa pagsasalita nito, iminumungkahi ko na huwag kang mag-uulat ng anuman sa mga Gunters sa ngayon, Matilda. Pagkatapos ng lahat, mula lamang sa kung gaano sila kabalisa na hanapin lamang si Gerald, masasabi mo kung gaano siya kahalaga sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, kung kukunin siya ng mga nasasakupang pamilya ng Gunter, may mataas na posibilidad na hindi tayo magtapos sa pagkuha ng anuman sa kabila ng lahat ng aming pagsisikap. Sa totoo lang, naniniwala ako na mas marunong para sa amin na direktang makilala ang pinuno ng pamilyang Gunter upang mapagtawaran si Gerald sa kanila. Kung magiging maayos ang mga bagay, maaari nating turuan sa amin ng mga Gunters ang ilan sa kanilang mga lihim na diskarte. Kung totoong nangyari iyon, tiyak na ang aking lakas ay tiyak na sususulong sa pamamagitan ng mga pagtalon at hangganan sa pagtatapos ng araw.
Walang sino man sa Martial Arts Association na lalapit sa karibal sa akin ngayon. Dagdag ni Fernando, tama ka talaga, Fernando. Kung maswerte tayo, maaaring makuha ng Symes ang ilang mga pag-aari ng pamilyang Gunter. Sino ang nakakaalam, ang Symes ay maaaring mapunta ang pinakamatibay at pinakamaimpluwensyang pamilya dahil doon. Totoong pinapatay namin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Napakagandang ideya, Fernando. Ang paghanga ko sa iyo ngayon ay walang hanggan. Tugon ni Matilda habang tumatawa ng tuwa. Tapos na ba kayong dalawa sa pag-chat? Bagaman nasabi mo ang lahat ng iyon, hindi tulad ng talagang nakuha mo ako o ano paman o naabisuhan mo ang mga Gunters tungkol sa aking presensya. Gayon din talagang sinusubukan mong banta ako sa lahat ng mga laruan. Sabi ni Gerald habang malamig siyang sumulyap sa lahat ng lalaking tumututok sa kanya. Sa pananaw ni Gerald, ang mga gwardya ay simpleng hawig sa mga bata na itinuturo sa kanya ang mga larwang baril. Kabanata 1356. Sa pag-iisip na iyon talagang naramdaman ni Gerald na tumatawa sa kanilang pagtatangka na makuha siya. Manalo ka, ipagmamalaki kahit na malapit ka ng mamatay. Ang kahihiyan. Sana mapagtanto mo na nawala lang ako sa araw na iyon mula nang mag-ingat ako. Ano man mula sa oras na nawala ako, alam ko na hindi ko makakalimutan kung gaano nakakahiya ang sandaling iyon sa natitirang buhay ko. Alam na sumumpa ako na papatayin kita maaga o huli upang makuha muli ang aking kaluwalhatian, at ngayon sa wakas ay nasa aking pagkakaunawaan. Idineklara ni Fernando bago umubo ng bahagya. Mula doon isang malinaw na palatandaan na ang kanyang mga pinsala na ipinataw sa kanya ni Gerald noon ay hindi pa nagagaling ng maayos. Tama siya. Kailangan nating ayusin ang sama ng loob sa pagitan natin isang beses at para sa lahat. Tiyak na hindi kita bibigyan ng ganon kadali sa oras na ito. Kinutya ni Matilda bago tumawa ng mali siya. Bilang tugon gayon paman, umiling lang si Gerald bago sabihin sayang naman. Tudok-tudok panipi. Pikit ng mata tinanong ni Fernando na ano ang ibig mong sabihin doon. At bakit ka umiling? Bagaman alam ko na sa iyo, ako ay iilan lamang na walang tao na iyong natalo na kasalukuyang gumagamit ng maruming taktika na higit na bumabagsak sa kung anong maliit na paggalang ang mayroon ka sa akin sa una, masisiguro ko sa iyo na hindi lamang ako may talento sa martial arts, ngunit naging henyo na ako sa edad na 6. Naiisip mo ba yon? Kahit sa edad na iyon, nalampasan na ng aking katalinuhan ang isang nakararaming ordinaryong tao. Sa pag-iisip na iyon, sa kalaunan ay matatalo mo pa rin ako kahit na hindi ako lumipat sa taktika na ito. Ipapaalam ko sa iyo na mayroon akong daan-daang mga paraan upang patayin ka. Oh, ikaw ay isang henyo mula sa edad na 6. Kulayan mo akong nagulat, at narito naisip ko na ikaw ay kasing pipi tulad ng isang bato. Natatawang sagot ni Gerald. Nang marinig iyon, agad na nagsimulang magsidang ng galit si Fernando at labis siyang natuksong lumakad kay Gerald at bigyan siya ng ilang mahigpit na sampal upang turuan lamang siya ng isang aralin. Bago pa niya ito magawa, gayon paman, nagdagdag si Gerald ng tingnan, kakalimutan ko ang lahat ng ito at papayagan kang mabuhay kung palayain mo ang aking mga kaibigan at miyembro ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng lahat, sa palagay ko hindi talaga may malalim na sama ng loob sa amin. Para malaman mo lang, nanumpa ako na papatayin ko lang ang mga nanakit sa aking mga kaibigan. Sa pag-iisip na iyan, dahil wala kang nagawa sa kanila, handa pa rin akong iligtas ka. Gayon din, tulad ng sinabi mo, hindi ko maitatanggi na may talento ka, at masisiguro ko sa iyo na kung sanayin mo ang iyong sarili ng maayos sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ka ng magagandang prospect sa larangan ng martial arts. Tulad ng para kay Miss Syme, ikaw ay walang alinlangan na hindi mapigil at labis na nakakainis. Mas makakabuti sa iyo na malaman na maging mas maganda at mas maingat upang makuha ang iyong sarili ng mabuting biyenan sa hinaharap. Ano man ang sinasabi ko ay hindi lamang hindi ka kailangang mamatay dito, ngunit hindi mo rin kailangang mamatay para sa mga Gunters. Dagdag ni Gerald sabay buntong hininga. Ang pangalawa sa kanyang pangungusap na tapos maraming mga bodyguards agad na nagsimulang cackling wildly. Haha, nagalit na ba ang taong ito? Alam ko diba, sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming mga baril na nakatuon sa kanya ngayon na maaaring madaling pumutok ang kanyang utak na isipin na siya pa rin ay may sapat na pangahas upang isaalang-alang na palayain kami. Habang nagpatuloy ang pagngalngal ng mga gwardya sa tawa habang nakatingin kay Gerald na para bang siya ay isang baliw na tao, si Fernando mismo ay nagsimulang tumawa bago sabihin, at narito naisip ko na ikaw ay isang matalinong tao, Gerald. Upang isipin na sa kabila ng iyong natatanging mga kasanayan sa martial arts, ikaw ay isang tulala. Tumingin ka ng mabuti, mahabang pagtingin sa paligid mo. Nasa ilalim mo na ako ng kontrol kasama ang marami sa aking mga nasasakupan na tumututok sa iyo ng kanilang mga baril. Talagang nagalit ka ba? Gayon din.
Sinabi mo na papatayin mo lang ang mga naglakas loob na sakta ng iyong mga kaibigan, tama. Kasunod nito, nakuha ni Fernando ang isang punyal mula sa kanyang sinturon at sa isang mabilis na slash, nag-iwan siya ng hiwa sa mukha ni Suri. Natatawang pinagmamasdan si Suri na ngayon ay may dugo na dahan-daang tumutulong sa pisngi, sumisigaw, saka umiling si Fernando bago muling tumingin kay Gerald bago sinabi na may ngiti sa labi, "Ha? Ito ay itinuturing na isang pinsala. Namamatay ka na ba para patayin ako ngayon? O marahil dapat akong lumayo ng kaunti? Halika, patayin mo na ako. Gaano katanga, binigyan ko na kayo ng 2 pagkakataon, alam mo. Kahit na ganoon, nais mo pa ring lumakad sa landas na ito ng masama. Pinag-uusapan kung saan, sa totoo lang ay medyo may pag-aalinlangan ako sa simula kung pareho o hindi talaga kayo naisip na ang mga baril na ito ay sapat na upang harapin ako. Bilang ito ay naging talagang naiisip mo na iyon ang kaso. Ang iyong kahangalan ay walang hanggan." Sagot ni Gerald bago tinaas ang isang kamay at winagaway ito. Kasunod nito, isang sigaw ang narinig habang higit sa 20 baril ang lumipad sa langit ng magkasabay. Masyadong natigilan upang magparehistro kung paano nangyayari ang lahat ng ito, ang lahat ay nagpatuloy sa pagtitig ng malapad ang mata habang ang mga baril ay nagsimulang bumagsak muli sa lupa. Tulad ng kung iyon ay hindi pa nakakagulat, ang lahat sa kalaunan na pagtanto na sa pagpindot sa lupa, ang mga baril ay binago ang kanilang sarili upang mabuo ang bilang 4. Ano? Matapos masaksihan ng tagpong iyon nangyari iyon sa isang iglap lamang ng mata, ang lahat ay napilitan sa gulat. Kahit na ang ngiti sa mukha ni Fernando ay nawala na. Kabanata 1357. Paano posible kahit alin sa mga ito? Ungol ng flabbergasted na si Fernando sa hininga. Nasabi ko na sa iyo na ang mga baril na iyon ay walang iba kundi mga laruan sa akin. Tulad ng para sa iyong mga bantay, mayroon lamang silang maraming presensya tulad ng mga basurang manika. Tunay na hindi mo dapat na kumilos ng walang kabuluhan, alam mo. Sinasaktan ng aking kaibigan. Totoong nililigawan mo ang kamatayan, hindi ba? Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Hindi ako naniniwala na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Mga lalaki, patayin natin siya sama-sama. Utos ni Fernando habang kinakagat ang ngipin sa sama ng loob. Pareho kaming edad. Paano siya magiging mas malakas kaysa sa akin? Sa puntong iyon, ang lahat ng mga gwardya ay may lubos na kamalayan sa kung gaano mapanganib ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ang nararamdaman nila ngayon ay katulad sa kanila na nahuhulog sa isang malamig na yungib na walang makalabas. Sa mga panginginig ng nerbiyos na tumatakbo sa kanilang mga tinek, alam ng mga bantay na ang kamatayan ay maaaring batiin sila anumang segundo. Gayunpaman, hindi nila nais na lumabas tulad nito. Nais na mabuhay upang makita ang ibang araw, ang kanilang labis na pagnanais na mabuhay ay pinapayagan ang mga gwardya na ilipat ang kanilang takot sa matinding pamamaslang na hangarin. Habang mabilis nilang inalis ang kanilang mga punyal bago sumugod patungo kay Gerald, hangad na saksakin siya, pasimpleng ikinaway ni Gerald ang kanyang kamay habang sumisigaw, "Basura ang basura." Kasunod nito, higit sa 10 tao ang nasumpungan ng kanilang sarili na nagsusuka ng dugo habang lumilipad sila paatros. Tinamaan sila ni Gerald ng mahahalagang chi, at habang mabilis itong nakitungo sa mga gwardya na lumilipad paatros pa rin naging sanhi din ito upang tuluyang masalanta ang sahig ng patio. Kahit na halos 10 iba pang mga gwardya ang nanatiling nakatayo, lahat sa kanila ngayon ay ganap na naparalisa sa takot. Makalipas ang ilang segundo, isang klang ang narinig habang nasa katanghali ang lalaki mula noon na kumilos bilang pinuno ng mga bodyguards ay nahulog ang kanyang punyal bago sumigaw, "Bibos!" Kagad pagkatapos, ang natitira sa kanyang mga tauhan ay mabilis na nahulog din ang kanilang mga punyal sa lupa. Gayunpaman, hindi sila binigyan ni Gerald ng tugon, pinipiling ipahinga lamang ang kanyang mga braso sa likuran niya. Naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Gerald, agad na humugot ang pinuno ng grupo bago umorder, "Umatras ka." Lahat umatras. Naranasan na niya ang pamamaslang na pagpatay kay Gerald, at kahit na nakaranas na siya ng mga sitwasyon sa buhay o pagkamatay dati, hindi pa niya naramdaman ang tanda ng kamatayan ng ganito kamalinaw. Kahit na halata na hindi pa ipinapakita ni Gerald ang kanyang totoong mga kakayahan, ang mamumuno ay hindi malapit na dumaikit upang malaman ang lawak ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga baril ay wala ng halaga laban sa kanya, ano pa ang kanilang mga punyal. Totoo sa kanyang mga salita, talagang wala silang iba kaysa sa mga ragdoll sa kanya. Narinig ang utos ng kanilang pinuno, agad na tumakbo sa gilid ang mga kalalakihan. Nang makita iyon, napangiti ng banayad si Gerald bago sabihin, "Mukhang mas matalino ka kaysa sa 2 hanggal dito. Dahil matalino kang umatras, maaari kang umalis na buo ang iyong buhay." Salamat, boss. Mga lalaki, umurong. Inanunsyo ang nasa katanghali ang lalaki habang yumuko siya ng malalim bago akayin ang kanyang mga sakop na malayo sa eksena.
Sa panunood ng kanilang mga tauhan na umalis, si Fernando at Matilda ay ganap na natigilan ngayon. Nanginginig sa takot, lumingon si Matilda kay Fernando bago tanungin, ano ang dapat nating gawin ngayon, Fernando? Mabilis na nakabawi ang kanyang katalinuhan, agad na inilagay ni Fernando ang kanyang punyal malapit sa leeg ni Suri bago sumigaw, ikaw, mabuti na hindi ka pa umusad, Gerald. Kung gagawin mo, papatayin ko lang siya. Alam mo kung gaano ako kakayan sa mga tuntunin ng martial arts. Isang slash lamang siya mula sa kamatayan, naririnig mo. May kumpiyansa ulit. At narito isinasaalang-alang ko ang isang huling oras kung papayagan ka kung makatakas. Nakalulungkot, ang pagkakataong iyon ay hindi na magagamit dahil bobo ka pa rin upang banta ako. Namamatay ka sa isang kitakot-takot na kakilakilabot na kamatayan. Sagot ni Gerald habang humakbang. Ikaw. Sagot ni Fernando sa pagkawala ng salita. Talaga bang tinapon niya ang nag-iisa niyang pagkakataon na makatakas? Huwag magbigay ng payo sa pag-iisip pang muli. Anuman, alam kong ikaw ay isang matapat na tao. Tuldok-tuldok. Sa pag-iisip na iyan, bakit hindi natin maayos ang mga bagay sa ganitong paraan? Pinapakawalan ko ang babaeng ito at pakakawalan mo ako. Ano ang sasabihin mo doon? Kinakabahan na iminungkahi ni Fernando. Kaya ngayon nagmamakaawa ka para palayain kita. Natatakot akong wala kayong lahat ng pagkakataon. Sagot ni Gerald habang umiling. Sa iglap ng isang mata pagkatapos ay pinitik niya ang daliri sa direksyon ni Fernando. Agad na pumutok ang isang ilaw at nang mahadjap ang palad ni Fernando agad itong pinutol. Ganap na nagulat habang pinagmamasdan ang kanyang kamay na nahuhulog sa lupa, ang nasa sakit na si Fernando ay nasisigawan, paano ka napakalakas? Tandang padamdam. Ikaw, demonyo ka. Ngayon ay napuno ng napakalawak na panghihinayang na pag-isipan ni Fernando na paano kung tama ang sinabi ni Gerald. Na kung hindi ako lumapit ngayon upang magdulot ng gulo, sa wakas ay nakagawa ako ng mahusay na pag-unlad sa aking martial arts at marahil ay naging pangulo ng Martial Arts Association. Pagkatapos ng lahat kahit na kinilala niya ang aking talento. Gayunpaman, ngayon ay masyadong huli na para sa mga panghihinayang. Totoong nasaktan ko ang isang tao na hindi ko kayang. Bagaman kinikilala niya ang kanyang ganap na pagkatalo, hindi lamang ibibigay ni Fernando ang kanyang buhay ng walang pakikibaka. Sa pamamagitan nito, hinawakan niya ang kanyang nagdurugo pa ring kamay habang siya ay sumugod sa pader, inaasahan na tumalon dito at makatakas. Kabanata 1358. Tulad ng sinabi ni Gerald, si Fernando ay ngayon kasing ganda ng patay. Ang pangalawang Gerald ay itinuro ang kanyang daliri sa kanya, agad na samuka ng dugo si Fernando bago bumagsak ng walang buhay sa lupa. Mismong si Matilda ay sumisigaw na sa takot habang hinihimas ang buhok. Napaluhod bago si Gerald, agad siyang nagsumamo, mangyaring iligtas ang aking buhay. Sinusumpa kong wala sa ginawa ko ang sadyang. Mangyaring huwag akong patayin. Nabigyan ka ng sapat na mga pagkakataon. Kuminto ka na. Sagot ni Gerald habang nakaturo din ang daliri sa kanya, nagpapadala ng guwang na kutsilyo na hinaampas ang leeg ng nasirang babae. Bumagsak sa lupa, isang segundo lamang ang lumipas ng hininga ni Matilda ang kanyang huling hininga. Matapos masaksihan ang lahat ng nangyari, nakita ni Rosie na nanginginig siya habang sinabi niya, gaano? Tuldok-tuldok, napakakatakot. Kung iisipin na kaya mong patayin ang napakaraming tao sa maikling panahon. Pinapatay ko lang ang mga karapat-dapat mamatay, casual na sagot ni Gerald. Sa sandaling iyon, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at sumulyap sa likuran niya. Ang kanyang mga talukap na mata ay kumurot ng bahagya, pagkatapos ay sinabi niya, Seth, sorry, dalhin muna ang matandang Panginoon at si Miss Slow sa bahay. Mayroon akong dapat puntahan sa kasalukuyan. Tandaan, huwag kang lumabas kahit anong tunog ang maririnig mo. Bago pa ma-question kahit kanino ang kanyang hangarin, lumingon na si Gerald at tumalon palabas ng patio, patakbo hanggang sa pampang ng isang ilog sa nayon. Kalaunan ay nakatagpo si Gerald ng higit sa 10 mga bangkay na nakahiga sa buong lupa. Ang mga ito ang mga katawan ng mga na kanina pa niya pinayagan umalis. Huminga ng malalim pagkatapos ay sumigaw si Gerald. Inaasahan kita. Ipakita ang iyong sarili. Habang kami ay magkahiwalay lamang sa isang maikling panahon, nagawa mo na ang mabilis na pag-unlad sa iyong lakas. Tuldok-tuldok. Iyon lamang ang nagsisilbi upang higit na patunayan na ikaw talaga ang lalaking iyon. Alam mo, mula sa kung gaano ka nagsisinungaling sa akin sa nakaraan, madalas na napag-isip-isip ko kung totoong hindi ikaw ang taong minahal ko dati. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, hindi lamang ikaw ang may master ng Thunder Eruption ngayon, ngunit ang iyong mga pag-uugali at pagkilos ay kahawig ang iyong nakaraang sarili higit pa, at higit pa. Sa pag-iisip na iyon, sabihin mo sa akin. Handa ka na bang aminin kung sino ka talaga? Habang hinihipan ng simoy ang kanyang mukha, lumingon si Gerald sa babae na sa wakas ay pinili niyang ipakita ang sarili.
Oo, na may isang aura ng pagiging misteryoso, ang babaeng nakatingin kay Gerald, habang ngumiti siya ng mapang-akit, syempre, walang iba kundi si Keina. At dito naisip kong nawala ka na. Pagkatapos ng lahat kahit na sa napakaraming naganap hindi ka kailanman nagpakita. Sagot ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Handa ka na ba sa wakas na aminin mo na ikaw siya ngayon? Sinabi ni Keina, isang umaasang ekspresyon ng mukha niya habang naglalakad palapit sa kanya. Bahagyang pikit ng kanyang mga mata pagkatapos ay sumagot si Gerald, truth be told, hindi ko pa alam. Gayunpaman ang alam ko ay ang Diyos ay hindi mai-inlove sa iyo maging sa nakaraan o sa kasalukuyang buhay. Sa masasabi ko, mahal lang niya ang babaeng nakaputi. Panipi-panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ikaw, ano ang sinabi mo lang? Tuldok tandang pananong panipi. Tanong ni Keina, puno ng galit ang ekspresyon nito. Dapat mong malaman ng husto kung ano ang sinasabi ko. Ikaw, huwag makakuha ng lahat ng mga cocky dahil lamang natutunan mo ang eruption ng thunder. Malayo ka sa magagawa mong talunin ako. Para malaman mo, napunta ako lahat dito para lang makuha at maibalik ka sa akin. Pagkatapos ng lahat, tiyak na magiging mas mahusay ka sa akin kumpara sa isang sitwasyon kung saan nahuli ka ng iba pang mga puwersa tulad ng King of Judgment Portal. Sinimangutan si Keina na ngayon ay sobrang galit na hindi na niya naramdaman na kausapin siya. Alam na ang pag-uusap ay hindi makakapagdulot sa kanya kahit saan, simpleng inunat ng kamay ni Keina upang atakehin siya. Bilang tugon, minamanipula ni Gerald ang kanyang mahahalagang chi ng Thunder upang makagawa ng isang counter-attack. Ang pangalawa nagsalpukan ng dalawang puwersa, isang paputok na tunog ang narinig. Hindi lamang ang dami ng tunog ang sanhi ng maraming malalakas na mukhang mga puno sa malapit na mag-snap clear sa kalahati, ngunit kahit na ang lupa ay nagsimulang pumutok, nagpapadala ng alikabok na lumilipad saan man. Nang makita ni Gerald ang kanyang sarili na umatras ng 10 hakbang, umatras si Keina ng 3 hakbang. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Iyon ay isang malakas na thunder eruption. Upang isipin na ang iyong mahahalagang chi ay umabot na sa isang yugto. Kung ako ay ilang araw na ang lumipas sa aking pagtatangka upang mahuli ka ulit, tiyak na talo ako. Sinabi ni Keina na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin siya kay Gerald, nagtataka kung paano niya nagawa ang napakalaking pag-unlad sa isang maikling panahon. Kabanata 1359. Noon, si Gerald ay halos hindi makatiis ng isang solong dagok mula sa akin. Hindi man ito isang kahabaan na masasabi na siya ay walang iba kundi isang papay sa akin ilang araw lamang ang nakakalipas. Kahit na, upang isipin na siya ay naging isang pambihirang tao sa kanyang maikling pagkawala. Ayokong aminin ito, ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya masyadong malayo sa kung ano ang kaya kong, hindi nakakagulat na siya ay naging kumpiyansa. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Napaisip si Keina sa sarili. Habang hindi ito dapat maging mahirap para sa akin upang talunin siya sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagkuha at pagkontrol sa kanya ay magiging imposible ngayon. Pagkatapos ng lahat kung ano ang masasabi ko, madali niya akong maiiwasan ngayon at sobrang madali din. Pinapanood habang nagpatuloy na pagnilayan si Keina sa sitwasyon, pasulyap lang si Gerald sa kanya bago sabihin, habang hindi ko kayang patayin ka sa ngayon, ipapaalam ko sa iyo na ang pagkuha sa akin ay hindi magiging isang madaling gawa. Ikaw, ano ang sinabi mo? Nais mo akong patayin? Hindi makapaniwalang sagot ni Keina. Mahal kita ng 10,000 taon. Sabihin mo sa akin, mayroon bang ibang mga kababaihan na kasing tapat at masigasig tulad ko? Tandang padamdam. Upang isipin na iisipin mo talaga ang tungkol sa pagpatay sa akin. Napaisip si Keina sa sarili habang kinakagat ang ngipin sa sama ng loob. Makalipas ang ilang sandali, nilainggan niya si Gerald bago tumango ng mariin at sinabing, sa totoo lang. Alam kong alam na hindi kita mapipigilan ng madali tulad ng ginawa ko sa nakaraan. Parin, sana ay hindi mo nakalimutan na ang kaibigan mong si Jasmine ay nasa kamay ko pa rin. Sa pag-iisip na iyon, imposible para sa akin na ipagpatuloy ang pagkontrol sa iyo hanggat maaari ko pa rin siyang manipulahin. Naisip kong sasabihin mo iyon. Dahil sa wakas ay napagpasyahan mong dalhin ito, magpatuloy at sabihin ang iyong mga kondisyon. Wala siyang kinalaman sa lahat ng ito kaya sabihin mo sa akin ano ang dapat kong gawin para mapalaya mo siya. Hindi nakalimutan ni Gerald na nasa kamay pa niya si Jasmine. Ito ang dahilan kung bakit pinili niya na makipagtagpo kay Keina sa una, sa halip na iwasan siya nang maramdaman ang presensya niya. Nako, ang kalagayan ko ay lahat ngunit simple. Pakasalan mo lang ako at bitawan ko na siya. Bukod para sa iyong ikabubuti din. Pagkatapos ng lahat kahit na ang iyong lakas ay tumaas ng mabilis, ang King of Judgment Portal ay mas malakas pa rin kaysa sa may isip mo. Sa totoo lang kung nais niyang makipag-usap sa iyo ng direkta, tiyak na mamamatay ka.
Sagot ni Keina na puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Sa hitsura nito tila ang pag-aalala niya ay totoo. Tuldok. Tila hindi niya sinusubukan na takutin ako sa lahat. Mayroon akong dahilan upang maniwala sa kanya din dahil hindi ko naranasan ang lakas ng King of Judgment Portal para sa aking sarili. Dahil siya ay isang tao na kahit na kinatakutan ni Keina, naiisip ko lang kung gaano siya nakakatakot. Tuldok tandang padamdam. Napaisip si Gerald sa sarili. Panipi tuldok. Kaya ang naririnig ko ay na kahit nauna kang nakipag-alyansa sa Judgment Portal at sa mga Gunters upang hulihin ako, kumiwalay kayo sa kanila matapos malaman na nais ng dalawa pang puwersa na patay ako. Tama ba ang deduction ko? Tinanong ni Gerald na gustong malaman kung ano ang buong kwento. Nodding, pagkatapos ay sumagot si Keina, ito na. Sa simula pa lang sinabi nila sa akin na pupunta ka sa sinaunang lungsod. Nang marinig iyon, naisip ko na madali kitang mahuhuli. Talagang hindi ito napag-isipan na ang hari ng hatol ng portal ay magiging ganoong kalakas. Sa nasabing iyon, hindi ko siya nagawang talunin. Sino nga ba ang King of Judgment Portal? At bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya dati? Gayon din, bakit balak niyang patayin ako? Tanong ni Gerald. Ang mga katanungang ito ay matapat na inabala siya ng ilang sandali. Aba, lahat ng ito ay nauugnay sa iyo, syempre. Sabihin mo sa akin, naalala mo pa bang may isa pang kabaong sa hari ng palasyo ng karagatan noong una mo akong pinakawalan? Sagot ni Keina. Syempre, gagawin ko. Ang kabaong na iyon ay nakatali ng mga tanikala at tila may mga figure na inukit sa buong ibabaw nito. Naaalala ko rin na nang gumuho ang hari ng palasyo ng karagatan, ang kabaong ay nabuksan din. Kasunod nito, isang itim na ilaw ang bumaril mula rito. Habang inaalala niya ang eksena sa kanyang isipan, bigla siyang huminto sandali. Makalipas ang ilang segundo, nabuo ang isang naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya, hindi maaaring ipahiwatig na ang itim na ilaw na nakatakas ay talagang ang King of Judgment Portal, tama ba? Tandang pananong panipi, sa kasamaang palad, tama ka. Sa buhay, may parehong mga sanhi at kahihinatnen. Sigurado ako na hindi ito umisip sa iyo noon na hindi ka lang mabibigo na makuha ang babaeng nakaputi, ngunit mapapalabas mo rin kaming pareho. Umiling siya ng isang mapangiti ng ngiti pagkatapos ay idinagdag ni Keina tungkol sa kung bakit niya pinlano na sakupin at patayin, nararamdaman kong nauugnay ito sa kanya na nais na makakuha ng isang pagkakataon na bumalik sa Jailetra. Pagkatapos ng lahat, alam niya na ikaw ang muling pagkakatawang tao ng Zuden, ang Diyos ng Gyera. Sa pag-iisip na iyon, malamang na iniisip niya na kapag pinatay ka at pinong, gagawin niya ang mabilis na paglaki ng kanyang lakas na sa wakas ay makakabalik siya sa Jailetra. Nakita ko. Pinag-uusapan kung saan, alam ko na pareho kayong nagmula sa Jailetra. Sa pag-iisip na iyon, ipinapalagay ko na ang pag-aasawa ay hindi lamang ang nasa isip mo. Sabihin mo sa akin, ano pa ang magagamit ko sa iyo? Casual na tanong ni Gerald. Nang marinig iyon, nanlilisik ang mga mata ni Keina habang nakangiti siya bago sinabi. Mas lalo kang nahawig sa kanya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagiging mahinahon, mahusay, at karunungan ay nakikita sa iyo. Ano man, tama ka. Mayroon akong ibang kadahilanan sa kagustuhang pakasalan ka. Kabanata 1360. Ipagpatuloy mo, sa gayon, naghahanap ako ng union sa aming dalawa. Kita mo, sa pamamagitan ng pag-asa sa purong yang enerhiya sa iyong katawan, magagawa kong maging katulad niya at makakuha ng pagkakataong magsanay din sa Thunder Eruption. Kapag nakuha ko na ang hang nito, makakapaglakbay ako pabalik-balik sa pagitan ng mundo at Jailetra. Sa madaling salita, magiging isang hakbang na malapit ako sa pagkamit ng pangarap kong dumaan sa tunay na muling pagsilang. Nang marinig iyon, pinalalalim ni Gerald ang kanyang tinig nang sumagot siya, nakikita ko. Mula sa naiintindihan ko ngayon, pareho kayong nagnanais na muling masira ang Jailetra, kung iyan ang kaso, ang negosasyon ay hindi ganap na wala sa tanong. Isang negosasyon. Ano ang iyong mga term? Kaya sa ngayon, iminumungkahi ko na bumuo kami ng isang alyansa upang matanggal ang King of Judgment Portal. Mayroon akong dalawang kadahilanan upang i-back up iyon. Una, maaari akong mamatay sa kanyang mga kamay kung hindi ako makakuha ng sapat na tulong. Pangalawa, sa naiintindihan ko, marahil ay hindi siya masyadong masigasig na payagan kang magkaroon ng paraan, hindi ba? Paano ka lang, Gerald? Hanggat magkasama tayo, asawa kita, at hindi ko papayag na may manakit sa iyo. Sa pag-iisip na iyon, natural na sumasang-ayon ako sa alyansa. Sagot ni Keina na may isang banayad ng ngiti habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta kay Gerald. Sa sandaling iyon, pareho silang biglang narinig ang isang lalaki na sumisigaw, "You bitch! Huwag mong maglakas loob na saktan ang kapatid ko." Kasunod nito, pareho silang lumingon upang tignan kung sino ang sumigaw.
Bilang ito ay naka-out, ito ay Seth, at siya ay kasalukuyang nagmamadali patungo sa kanila na may isang cleaver sa bawat kamay. Ano ang tinawag mo sa akin? Galit na ungol ni Kaina habang iniangat ang kanyang kamay, buong handang turuan si Seth ng isang aralin. Palibhas sa isang magandang babae, nasanay si Kaina na siya ay nai-flatter. Ngayon na ang isang tao ay talagang may sapat na pangahas upang tawagan siya ng bitch, naramdaman niya na hindi ito naiiba mula sa tawaging kakilakilabot. Gayunpaman, mabilis na natagpuan ni Kaina ang pulso nito na hinawakan ni Gerald habang sinabi, huwag mo siyang saktan. Kasama niya ako. Nang humakbang bago si Gerald, tinanong kaagad ni Seth, ayos ka lang ba, Ginoo? Dahil nailigtas na siya ni Gerald at ng kanyang nakatatandang kapatid sa maraming pagkakataon, matagal na siyang tretuhin ni Seth bilang kanyang kuya. Ayos lang ako. Sa pagsasalita ng alin, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag iwanan ang manor? Bakit ka ba nauubusan dito mag-isa? Nag-alala lang ako na mapanganib ka. Sagot ni Seth. Nadama ang damdamin, sinabi ni Gerald, kahit na nasa panganib ako, hindi ito para bang bumalik ka sa isang piraso, alam mo? Totoo iyan. Ngunit gayon pa man. Hindi alintana, sino siya? Sama-sama ba siya sa atin sa ahas ng ahas? Tanong ni Seth habang nakatingin kay Kaina. Isang kuweba ng ahas. Anong uri ng kuweba ng ahas ang pinag-uusapan natin dito? Ganting tanong ni Kaina. Sa gayon, mula sa maaari kong ipalagay, ang mga nilalaman na mahahanap natin sa loob ng yungib na iyon ay maaaring mag-iilaw sa atin sa ilang sinaunang sibilisasyon sa mundo. Sa pagsasalita nito, interesado rin akong matuto ng higit pa mula sa iyo tungkol sa mga nakaraang insidente na nangyari sa mundo pati na rin ang J-letter na patuloy mong binabanggit. Sa pag-iisip na iyan, bakit hindi ka sumama sa amin upang tumingin sa paligid? Mungkahi ni Gerald. Habang ang Gunters at ang King of Judgment Portal ay parehong matigas na kaaway na kailangan ko pang harapin, kahit papaano, pansamantala na sa tabi ko si Kaina. Pagkatapos ng lahat, pareho tayong nagbabahagi ng parehong kalaban. Tuldok-tuldok. The King of Judgment Portal. Tulad ng sinabi, ang kaaway ng kanyang kaaway ay totoong naging kaibigan niya. Hindi naman sa nagrereklamo si Gerald. Ang mas kaunting mga puwersa na kailangan niyang harapin, mas mabuti. Ngayon na si Kaina ay isang pansamantalang kakampi, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili tungkol sa mga lihim na taglay niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nabuhay ng 10,000 na mga taon. Marahil ay nalalaman niya ang isa o dalawa tungkol sa Sun League. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.